Si Ryudo ay isang napakaduwag na mukhang mag-iisa habang buhay hanggang sa mapilitan siyang umamin sa pinakamainit na estudyante sa eskwelahan. Gayunpaman, nagbago ang buhay niya nang talagang tinanggap siya nito at nagsimula silang magmahalan. Ngunit bago pa sila magsimulang maging magkasintahan, matagal nang may gusto si Ryudo kay Luna, ang pinakasikat na babae sa eskwelahan, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat huminga ng parehong hangin tulad niya. Gayunpaman, isang araw, pinagmamasdan ni Ryudo si Luna mula sa malayo tulad ng dati, nang marinig niyang nag-uusap ang mga bastos tungkol sa tsismis na si Luna ay isang babaeng pabago bago ng kasintahan kada 2 buwan. Kahit na nakakainis ang tsismis na yun para sa kanya, pinili niyang baliwalain ito, alam niyang wala naman siyang pag-asang makalapit pa rito. Sakto naman, bigla siyang sumulpot sa harapan niya at humiram ng lapis, na mabilis naman niyang ibinigay. Habang siya'y nagsusulat, hindi maiwasang titigan ni Ryudo ang kanyang kagandahan at nag-iisip ng kung ano-ano. Ngunit mas humanga siya sa pagiging palakaibigan nito, kahit sa isang tulad niyang talagang Piner Pepe. Pagbalik nito, nakaramdam si Ryudo ng koneksyon na mas malalim pa sa maikling hawak na yun kaysa sa naramdaman ng iba mula sa kanilang ama. Nang maglaon, kumain ng tanghalian si Ryudo kasama ang kanyang mga kaibigan, sina Ren at Yastei, na nagreklamo tungkol sa pagbagsak sa kanilang mga pagsusulit dahil sa mga utak na mas makinis pa. Nang marinig ito, sinubukan ni Ryudo na pakalmeyin sila sa pagsasabing siya rin ay bumagsak. Ngunit ayaw maniwala ng dalawa sa kanya, dahil alam nilang matalino siya. Kaya nagmungkahi sila ng kasunduan na kung sino ang makakuha ng pinakamataas na marka sa kanilang mga pagsusulit ay kailangang sumunod sa anumang idikta ng dalawa. At nang ipakita nila ang resulta sa isa't isa, bumagsak ng husto sina Ren at Yastei, samantalang si Ryudo naman ay mahusay ang marka. Dahil dito, inutusan nila siyang umamin kay Luna, sa katwirang kung kailangan nilang danasin ang sakit ng mababang marka, dapat danasin din ni Ryudo ang sakit ng pagtanggi. Pagkatapos ng klase, nag-iwan si Ryudo ng sulat para kay Luna, hinihiling na makipagkita ito sa kanya ng mag-isa, at nang dumating si Luna, kinabahan si Ryudo, ngunit nagawa pa ring ipagtapat ang kanyang nararamdaman para rito. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya gusto nito, at kinakabahang inamin ni Ryudo na sa tingin niya ay cute ito. Ngunit sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, gusto niyang lamunin ng lupa, kumbinsido na siya'y malapit ng tanggihan. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, tinanggap ni Luna ang kanyang pagtatapat, at opisyal silang naging magkasintahan, habang pinagmamasdan naman sila ni Ren at Yusuke mula sa malayo na hindi makapaniwala. Para sa kanilang unang date, sabay silang umuwi, at tinanong ni Ryudo kung bakit niya tinanggap ang kanyang pagtatapat sa simula pa lang. Sinabi ni Luna na gusto niya itong mas makilala, at naniniwala siya na ang paglalaan ng oras ng magkasama ay natural na humahantong sa pag-ibig. Gayunpaman, inaamin niya na karamihan sa kanyang mga nakaraang relasyon ay nagtatapos sa loob ng 2 buwan. Pagdating nila sa bahay ni Luna, inanyayahan niya ito sa kanyang kwarto, at iniwan niya ito doon habang kinukuha niya ito ng inumin. Nag-iisa sa sariling iniisip, hindi makapaniwala si Ryudo kung gaano kababae at kung gaano kabango ang lugar. Noon din, nakita niyang bukas ang aparador nito, at kahit sinasabi ng kanyang subconscious na huwag, nagpasya siyang silipin ang kanyang matatamis na mga plot cover. Bigla, pumasok si Luna, na ikinagulat ni Ryudo, at nang makita niyang bukas ang kanyang aparador, ipinagmalaki niyang ipinakita sa kanya ang kanyang bagong mga plot cover, at nagpanggap siyang hindi pa niya ito nakita kailanman. Habang umiinom, pinaupo siya ni Luna, at nang mapagtanto niyang kailangan siyang umupo sa kama nito, nabulabog ang kanyang isip dahil sa dami ng mga mapangahas na ideya na pumasok sa kanyang ulo sa paanyayang yun. Napansin ni Luna ang reaksyon nito, at walang paabi. Tinanong ni Luna kung gusto ba nitong maligo muna o diretsyo na sa kanilang gagawin. Pagkatapos ay naghanda siya para sa kanilang pagiging malapit, at nagsimulang matarante si Ryudo, na pagtantong ito na siguro ang pagkakataong magkaroon ng kaganapan ang kanyang matagal nang hinihintay. Ngunit, dahil sa kanyang konsensya, nagawa niyang pigilan ito. Tinanong siya ni Luna kung bakit, at ipinunto ni Ryudo na kakasimula pa lang nilang mag-date at hindi pa nila gaanong kilala ang isa't isa. Idinagdag niya na gusto niyang magkaroon ng saysay ang kanilang relasyon, at nais niyang humantong ito sa mas malalim na antas kapag tama ang panahon, yun ay kapag pareho nilang gusto. Ang nakita niya mula kay Ryudo ay nagpagulo sa isip ni Luna, at sinabi niya na hindi naman mahalaga sa kanya kung gusto niya yun o hindi, dahil sa kanyang karanasan,
lahat ng lalaki ay may parehong hangarin kapag nagsisimula silang makipag-date, at kung tatanggi siya, iiwan siya ng lalaki para sa iba. Sa sandaling ito napagtanto ni Ryudo ang katotohanan na si Luna ang hindi nagpapalit ng nobyo, kundi ang mga nakaraang nobyo niya ang gumamit sa kanya para sa kanilang pansariling hangarin at iniwan siya agad pagkatapos. Gayunpaman, tumanggi si Ryudo na maging tulad ng mga beta chumps na puro kalibugan lang ang nasa isip, at nagpa siya na maging isang Chad na magmamahal sa kanya ng wasto. Sa huli, umuwi si Ryudo, at habang naglalakad sila, sinabi ni Luna sa kanya na kakaiba siya sa ibang lalaki at mas tapat. Inamin ni Ryudo na ito ang una niyang relasyon at hindi pa siya nakakalapit sa isang babae noon. Nangako siya na hindi siya mangloloko at gusto niyang mangyari ang kanilang first time kapag talagang gusto lang niya, hindi dahil sa pakiramdam niyang napipilitan siya. Sa wakas ay naintindihan ni Luna ang ibig niyang sabihin at nagsimulang maniwala na ang relasyong ito ay maaaring maging totoo, isang bagay na mas malalim kaysa sa naranasan niya noon. Kinabukasan sa eskwelahan, hindi pa rin makapaniwala si Ryudo na karelasyon na niya talaga si Luna, at nakatitig siya sa mga cute na mensahe nito tungkol sa pagkahuli, na walang ideya kung paano niya dapat sagutin. Kaya binigyan niya ito ng simpleng payo, na cute pa ring sinagot ni Luna. Nang magsimula ang klase at pumasok si Luna, naakit ang silid sa kanyang kagandahan gaya ng dati, at nang umupo siya, binigyan niya si Ryudo ng isang ngiti na halos himatayin siya sa sobrang kilig. Sa tanghalian, ikinwento ni Ryudo sa kanyang mga kaibigan ang nangyari kahapon, at diretsahang tinanong ni Ren kung napalawak niya ang kanyang nasasakupan. Pero tumanggi si Ryudo, ipinapaliwanag na kahit inalok ito ni Luna sa kanya, sinabi niya rito na hindi pa siya handa. Samantala, sinabi ni Yusek sa kanya na dapat siyang laging magdala ng proteksyon upang maiwasan ang magkaroon ng Ryudo Jr. o ang pakiramdam ng anghang kapag umiihi. Sino ang pipigil sa akin? At binalaan din si Ryudo na ang isang sikat na tulad ni Luna ay hindi mananatili magpakailanman sa isang talunan na tulad niya, at palaging may mga lalaking nakapila para sa pagkakataong makipagrelasyon sa kanya. Pagbalik sa klase, mas matagal nakipag-usap si Luna kay Ryudo kaysa karaniwan, tuwang-tuwa niyang ikinwento ang panaginip niya noong nakaraang gabi. Habang nahihirapan si Ryudo na magbigay pansin, nadidistract ng mga pinagsasabi niya mula sa malapitan. Mula sa likuran ng silid, niloloko siya ng ilang lalaki dahil madali siyang naiilang sa paligid ng isang babae, at maging si Nicole, ang matalik na kaibigan ni Luna, ay masama ang tingin sa kanya, na parang gusto siyang mawala sa kanyang paningin. Sa pakiramdam ng matinding presyon, pahirap-hirap na binago ni Ryudo ang usapan at nagdahilan para lumayo. Kalaunan, sa kagustuhang protektahan si Luna, hiniling ni Ryudo sa kanya na panatilihing pribado ang kanilang relasyon sa paaralan. Iminungkahi niya na dapat lang silang mag-asta bilang magkasintahan pagkatapos ng klase at sa mga weekend. Ngunit nang marinig ni Luna ang salitang weekend, namali ang kanyang pagkakaintindi na inaaya siya nito at masayang pumayag. Nang gabing yun, nagsimula siyang mataranta, dahil isang araw na lang ang katapusan ng linggo, at siya, sa kanyang kawalang muwang, ay walang ideya kung paano magplano ng date. Nang gabing yun, tinawagan siya ni Luna at tinanong kung saan sila pupunta. Sa taranta niya, bigla niyang nasabi na manood sila ng pelikula, ngunit nang tanungin nito kung anong pelikula, siya ay natigilan, dahil wala siyang ideya kung ano ang palabas. Dahil napansin niya ang pag-aalangan nito, tinanong ni Luna kung bakit nga ba niya gustong makipag-date sa kanya. Sumagot si Ryudo ng buong katapatan na gusto lang niya itong mas makilala, at okay lang sa kanya kung ano ang karaniwan nitong ginagawa at kinagigiliwan tuwing katapusan ng linggo. Matapos ang maikling paghinto, sumang-ayon si Luna, at nagtapos ang kanilang tawag. Naiwanang mag-isa, si Ryudo ay napaisip ng malalim, nagtataka kung ano ba talaga ang ginagawa niya tuwing Sabado at Linggo. Pagdating ng Sabado, nalaman niya na mahilig mamili si Luna. Hinailan niya ito sa buong mall, dumadalaw sa bawat tindahan. Ito ang unang beses na nakita niya ito na nakasuot ng pangkaraniwang damit, at napakaganda niya kaya naramdaman niyang hindi siya bagay sa tabi nito. Pagkatapos nilang mamili, kumuha sila ng inumin, at tinanong ni Luna kung nalilibang ba siya, dahil halos hindi siya nagre-react sa anuman. Sinabi ni Ryudo sa kanya ang totoo na siya ay lubos na nakatuon, minemorya ang mga bagay na gusto niya, at pinagmamasdan ang kanyang mga ekspresyon tuwing may pumupukaw sa kanyang pansin. Sa huli, inamin niyang nasiyahan siya sa araw dahil lang sa nakita niyang masaya si Luna.
Namula si Luna at sinabi sa kanya na talagang kakaiba siya sa iba. Nang gabing yun, nag-message si Ryudo sa kanya, pero sa unang pagkakataon, hindi siya sumagot. Nagsimulang kumalat ang pagkabahala, dahil karaniwan ay mabilis siyang sumasagot, kaya lumipad ang kanyang isipan. Nagsimula siyang kumbinsihin ang sarili na baka hindi siya kailanman sineseryoso ni Luna, at may nakita na itong mas mahusay. Kinabukasan, nakipagkita siya kina Ren at Yusuke, at napansin nilang lahat si Luna na nakikipag-usap sa ilang lalaki sa likuran ng silid-aralan. Napansin ng kanyang mga kaibigan ang kanyang kalooban at tinapak siya sa balikat. Kalaunan, pagkatapos ng klase, biglang inaya ni Luna siyang magkita sa parke, at agad inisip ni Ryudo ang pinakamasama. Habang papunta roon, inihanda niya ang sarili na hiwalayan, sinisi pa ang sarili dahil hindi niya ginawa ang mas marami habang may pagkakataon. Gayunpaman, pagdating niya, tuwang-tuwang ipinakita ni Luna sa kanya ang bagong phone case, na may disenyo ng limitadong edisyon ng paborito niyang cartoon. Inihayag niya na bumili siya ng dalawa, isa para sa sarili niya at isa para sa binata, at sinabi pa na isinama niya si Nicole para tulungan siyang makakuha ng mga ito, dahil bawat tao ay pinapayagang bumili lamang ng isa. Habang naghihintay, naglaro sila ng mobile games ng magkasama. At namatay ang kanilang mga telepono bago pa siya makasagot sa kanyang mga text message. Nakatayo si Ryudo roon na nagulat, at masama ang pakiramdam dahil sa pagmamadali niyang maghinuha, habang ipinagkakamali ni Luna ang kanyang pananahimik sa pagkadismaya at nag-aalala na hindi niya nagustuhan ang sorpresa. Sa totoo lang, si Ryudo ay nabigla, iniisip na hindi niya karapat-dapat ang isang taong nag-effort ng husto para gawin ang isang bagay na napakamaalalahanin para sa kanya. Pauwi na sila, masayang sinabi ni Luna na natutuwa siya na nagtagumpay ang kanyang 1-week anniversary surprise nila. Inamin ni Ryudo na bago pa lang ito sa kanya, at ang kanyang unang pag-ibig ay nagtapos sa pagtanggi, ngunit ipinahayag ni Luna na natutuwa siya na hindi ito nagtagumpay. Dahil kung nangyari yon, hindi niya ito makakasama ngayon. Bamantong hininga si Ryudo, sinasabing hindi naman nagtatagal ang pag-ibig ng kabataan, ngunit hindi sumasang-ayon si Luna. Ipinapaliwanag na nagsimulang mag-date ang kanyang mga magulang noong bata pa sila, at kalaunan ay nagpakasal, na siyang uri ng love story na pinaniniwalaan niya. Habang nag-uusap sila, isang maingay na sasakyan ang dumaan ng mabilis sa kanila, na ikinagulat ni Luna. Masayang itinuro ni Ryudo na iyon ay isang supercar, at lumabas ang kanyang pagka-nerd. Nagpatuloy siya sa mahabang litanya tungkol sa mga supercar, inililista ang mga feature at specs ng walang tigil, habang nakatayo lang si Luna, tulala. Nang si Ryudo, sa wakas ay natatanto ang kanyang ginagawa, humihingi siya ng paumanhin sa pagkadala ng damdamin, ngunit tumawa siya at sinabing ayos lang, idinagdag na pinapangarap niyang maging parang isang supercar. Sabi niya gusto niyang kumilos ng mabilis na lumaki, at magsimula ng pamilya balang araw, ngunit inamin niyang laging may humahadlang sa buhay, dahil hindi tumatagal ang kanyang mga relasyon, diborsyado ang kanyang mga magulang, at sa kaibuturan ay nararamdaman pa rin niya ang pagiging bata. Nakikinig si Ryudo, pagkatapos ay dahan-dahan siyang sinabihan na ang mga supercar ay hindi lang tungkol sa bilis, kundi sa pagtamasa ng biyahe. Sabi niya nabubuhay na siya ng maayos sa kanyang kabataan sa pamamagitan ng pagtamasa, paaralan, mga kaibigan, at ang mga bagay na mahal niya. Ang kanyang mga salita ay tumatagos sa kaibuturan niya, at muling ngumiti si Luna, at sinabing susubukan niyang mas lubos na tamasahin ang buhay. Ang makita ang ngiting yun ay nagparamdam kay Ryudo na marami pa siyang tatahakin, ngunit nais niyang humakbang pasulong at makahabol sa kanya. Nang gabing yun, tinawagan ni Luna si Nicole at masayang sinabing naging matagumpay ang sorpresa. Diretsahang sumagot si Nicole na hindi kailangang manatili ni Luna kay Ryudo kung ayaw niya, inamin na hindi pa rin niya ito pinagkakatiwalaan. Gayunpaman, sumagot si Luna na gusto niyang manatili sa piling nito, at komportable siya sa paligid nito. Gayunpaman, makalipas ang ilang araw, sa sandaling tila nagiging maayos na ang lahat sa pagitan ni Ryudo. At si Luna, isang transfer student ang pumasok sa kanilang silid-aralan kinabukasan, at lumabas na si Maria, ang unang pag-ibig ni Ryudo, ang babaeng minsan nang tumanggi sa kanya. Sa sandaling magkatinginan sila ni Ryudo, ang alaala ng kung paano siya nito tinanggihan at sinabi sa kanya na isa lamang siyang homie sa paningin nito. Muling lumitaw ang hapdi, ngunit pinilit niya ang sarili na huminga at alalahanin na kasama niya si Luna ngayon.
Gayunpaman, gusto ng guro na umupo siya sa harapan, kaya inilagay siya nito sa tabi mismo ni Ryudo, at habang sinusubukan ni Maria na makipagkaibigan kay Ryudo, sinabi niya sa sarili na dapat siyang lumayo rito upang maiwasan na malaman ng mga tao ang kanilang nakaraan. Pagkatapos ng klase, biglang pinigilan siya ni Nicole at nagtanong, upang makapag-usap ng sarilinan. Habang tahimik siyang ngumunguya ng kanyang fries, nararamdaman ni Ryudo na hinuhusgahan siya, at tinanong kung may nagawa siyang mali. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang tanging binanggit ni Nicole ay ang kaarawan ni Luna, na nalalapit na sa linggong yon, nang ibunyag ni Ryudo na hindi niya alam. Kinwestiyon niya kung seryoso ba talaga ito kay Luna at inutusan siyang ipagdiwang ng maayos ang kaarawan ni Luna. Ngunit pagkatapos, dahil gusto niyang pasayahin si Luna, humingi si Ryudo ng tulong kay Nicole at sinubukang alamin pa ang tungkol sa mga gusto ni Luna, umaasang makapaghanda ng sorpresa bilang ganti sa ibinigay ni Luna sa kanya. Pumayag siyang tumulong, pero habang sila'y nag-uusap, may lihim na kumuha ng litrato nilang magkasama at in-upload ito sa group chat ng klase. Kinabukasan, naghihintay na si Luna kay Ryudo sa istasyon ng tren, at nang dumating siya, masigla siya gaya ng dati, ngunit hindi na siya nagpaligoy-ligoy at tinanong siya kung tungkol saan ang litrato. Inihayag niya kung paano ginagawang paksa ng linggo ng class chat ang litrato ni Ryudo at Nicole, nagpapatawa tungkol sa kung paano gusto ni Nicole ang kanyang mga lalaking sunod Sonyeon at pangit. Ayaw ng anumang hindi pagkakaunawaan, ipinaliwanag ni Ryudo ang lahat kay Luna tungkol sa kung paano kinausap lamang siya ni Nicole tungkol sa kaarawan ni Luna at kung paano ito dapat ay isang sorpresa. Ngunit ngayon, dahil nasira na ang sorpresa, itinanong niya siya ng maayos sa halip. Agad na nauunawaan ni Luna, at pumayag siya sa date at pinaalalahanan siya tungkol sa kanilang patakaran na huwag maging malapit sa isa't isa sa eskwelahan. Sa sinabing yun, nauna na siyang umalis. Habang pinapanood ni Ryudo ang pag-alis niya, hindi niya maiwasang magtaka kung medyo nagseselos siya, at ang ideya nito ay nagpasaya sa kanya ng kaunti. Pagkatapos sa araw ng kaarawan niya, dinala ni Ryudo si Luna sa Harajuku, matapos sabihin ni Nicole sa kanya kung gaano kamahal ni Luna ang Harajuku at bubble tea. Gaya ng sinabi niya, nagliwanag si Luna sa tuwa, at nasiyahan siya sa bubble tea na binili ni Ryudo para sa kanya. Nang inalok niyang magbayad para sa sarili niya, mabilis siyang pinigilan ni Ryudo, sinabing kaarawan niya at dapat lang niyang i-enjoy ang araw. Dahil curious, nagtanong siya, inisip niya ang tsaa na iniinom niya at pagkatapos ay inihayag ni Ryudo na gumawa pa siya ng maliit na hand-drawn na mapa ng Harajuku, dahil plinano niya ang lahat ng bubble tea spots na kanilang bibisitahin para sa kaarawan niya. Nang makita ang lahat ng pagsisikap na ito, labis na naantig si Luna, napagtanto na wala pang gumawa ng ganito para sa kanya dati. Pagkatapos, ang date ng kaarawan ay naging isang ganap na bubble tea bonanza, bumibisita sa bawat tindahan sa paligid ng Harajuku, na nagbigay kay Luna ng pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Sa huli, nagsimulang mabusog masyado si Ryudo para magpatuloy, ngunit iginiit ni Luna na ibahagi sa kanya ang kanyang inumin. Nararamdaman ni Ryudo ang kaba at tuwa, na para bang isang hindi direktang halik, habang si Luna naman ay tumatawa lang at nagtatamasa sa sandali. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, naaalala ni Ryudo ang kanyang hindi pa nalulutas na nakaraan kay Maria at nararamdaman ang paghimok na sabihin ito kay Luna, ngunit bago pa man niya ito may lahad, nararamdaman niyang may itinatago rin si Luna. Wala silang sinasabi, kaya sa halip ay tahimik nilang pinanood ang isang magkasintahan na malapit na nagpapalitan ng regalo. Doon niya biglang napagtanto na nakalimutan niyang bilhan ng regalo si Luna, dahil naubos niya ang lahat ng kanyang pera sa milk tea. Nahihiya, humingi siya ng paumanhin, ngunit si Luna, pinapawi niya ang pangamba nito na ang mismong date ay nakapagpasaya na sa kanya. Sabi niya, kung talagang gusto nitong bigyan siya ng kahit ano, ang hand-drawn map na lang ang hihingin niya, dahil ang kaalamang ginawa niya yun para lang sa kanya ay mas makahulugan kaysa sa anumang regalong nabili sa tindahan. Makalipas ang ilang araw, kumalat muli ang isa pang tsismis sa paligid ng eskwelahan, at sinimulang ilarawan ng mga tao si Luna bilang isang mapagsamantala ng kayamanan, na sinasabing ginagamit lang niya ang kanyang mga kasintahan, nang marinig ito ni Ryudo, bumalat ang pag-aalala sa kanya. Kalaunan, habang malalim ang iniisip at nagpapahingalay siya sa rooftop kasama ang kanyang mga kaibigan, biglang sumulpot si Nicole, at ang presensya pa lang niya ay sapat na upang patilihin ang mga birheng ito. Pinag-usapan nila ang mga tsismis tungkol kay Luna,
At habang galit na galit si Nicole, si Ray, Yudo tiniyak sa kanya na hindi siya naniniwala sa kalokohan na yon. Ilang araw ang lumipas, sinimulang lapitan ni Maria si Ray Yudo nang alukin niya ito ng homemade cookies, at nang makalimutan niya ang isa sa kanyang mga aklat-aralin, na nauwi sa kanilang pagbabahagi ng isang aklat. Nang lumabas ang guro ng silid, binanggit ni Maria ang nakaraan, inamin na siya'y musmos pa noon at hindi talaga naiintindihan ang mga relasyon. Tiningnan niya ito nang may mga matang nagpapahiwatig ng tukso, at sinubukang akitin siyang muli. Gayunpaman, hindi nahulog si Ray Yudo sa kanyang tukso, at diretsahang sinabi sa kanya na may kasintahan na siya. Nagulat si Maria, at nagtanong kung sino ito, ngunit naaalala ang kanyang pangako kay Luna, tumanggi siyang sabihin. Pagkatapos ng klase, napansin ni Ray Yudo na tinatawag si Luna ng isang lalaki, at may masamang pakiramdam na kumilos sa kanyang dibdib, kaya tahimik niya silang sinundan. Sa isang walang taong silid-aralan, umamin ang lalaki at hiniling kay Luna na maging ina ng kanyang anak, ngunit mahinahon siyang tinanggihan ni Luna, ipinaliwanag na mayroon na siyang kasintahan. Tinatanong niya kung sino ang mapalad na sunod Son Yeren, at nang tumanggi si Luna na ibunyag ito, tumawa ang lalaki at iminungkahi na marahil ay nahihiya itong sabihin dahil ang kasintahan nito ay isang ganap na walang kwentang talunan. Mabilis siyang pinutol ni Luna at sinabing maaari siyang ibunyag kung sino ang kanyang kasintahan, ngunit pinipili niyang huwag gawin ito, dahil iginagalang niya ang kagustuhan nitong manatili sa labas ng pansin ng publiko. Idinagdag niya na nangangako itong hindi manloloko, at nilinaw niya na hindi siya nahihiya kahit kaunti, at kung alam ng mga tao kung sino ito, ipagmamalaki niya ito. Narinig ang lahat ng ito, si Ray Yudo ay nakatayo ng hindi makagalaw sa labas ng silid, lubos na nalulula sa kanyang mabubuting salita. Palagi siyang nag-aalala na baka mapahiya si Luna sa kanya, ngunit ang kanyang mga salita ay tumama ng direkta sa kanyang puso. Kalaunan, habang tinatapos ni Ray Yudo ang kanyang mga gawain para sa araw na yon, muling binanggit ni Maria ang mga tsismis. Buong tapang niyang sinabi na isa sa kanyang mga kaibigan ay naging karelasyon ni Luna, at tinawag niya itong mapagkapit, makasarili, at isang taong ginagamit lang ang kanyang mga kasintahan. Ito ang huling patak para kay Ray Yudo, at tanungin niya kung totoong si Luna ang pinag-uusapan nila. Mariing sinabi ni Maria na oo habang ngumiti ng mapanukso, sinasabing dapat ay nag-isip-isip sila bago pagtawanan ng isang mangkukulam na amoy isda tulad ni Luna. Nainis si Ray Yudo nang marinig yon, at tinawag na kasinungalingan ang mga tsismis na yon. Ipinagtanggol niya si Luna, sinabing mabait ito, mapagbigay, at nang tanungin ni Maria kung bakit niya ito ipinagtatanggol, tumayo si Ray Yudo, ipinadama ang kanyang buong tapang na parang si Johnny, at malakas na ipinahayag na siya ang kasintahan ni Luna. Lahat ay nagulat, ngunit mahinahong nagsalita si Luna at kinumpirma na totoo ang sinabi niya. Sa kanyang mga salita, ang silid ay bumalat sa matinding katahimikan, ngunit pagkatapos ay sinimula ng mga lalaki na tawagin si Luna na isang anghel dahil sa pagpili niya sa isang tulad ni Ray Yudo. Sa sandaling yun, nawala ng bisa ang mga masasamang tsismis, na ikinagalit ni Maria, at padabog siyang lumabas ng klase. Mabilis siyang sinundan ni Ray Yudo, at sa wakas ay napagtanto niya na si Maria ang nasa likod ng mga tsismis tungkol kay Luna. Hindi na niya inabalang itanggi ito, at sa halip, inamin niya na gusto lang niyang mapili muna kahit minsan, at inihayag ang katotohanan na siya pala ang kakambal na kapatid ni Luna. Inihayag niya na pagkatapos ng diborsyo ng kanilang mga magulang, si Maria ay sumama sa kanilang ina, habang si Luna nanatili sa kanyang ama. Sa paglaki, laging pinupuri si Luna dahil sa kanyang masayahing pagkatao, habang si Maria naman ay naging tahimik sa likuran. Matapos ang paghihiwalay, kinailangan ni Maria na lumipat at magpalit ng paaralan, samantalang si Luna ay namuhay ng medyo matatag. Mula noon, nagsimulang maniwala si Maria na ang tanging paraan upang makuha ang kulang sa kanya ay ang maging si Luna. Ngunit gaano man siya kahirap magsumikap, si Luna pa rin ang laging nabibigyan ng pansin. Pagkatapos ay tinanong ni Maria kung naiinis na ba si Ray Yudo sa kanyang pag-uugali, at inamin ni Ray Yudo na hindi niya gusto ang ginawa niya, ngunit naiintindihan niya ang nararamdaman nito, dahil magkatulad sila. Sa isang paraan, gayunpaman, sinabi ni Ray Yudo sa kanya na iba si Luna, dahil siya ay isang taong patuloy na nagugulat sa kanyang katapatan. Sinabi niya na kung patuloy na pipilitin ni Maria ang sarili niya sa papel ni Luna, masasaktan lang niya ang sarili niya sa huli, at umaasa na balang araw,
makakatagpo si Maria ng isang taong makakakita sa kanya kung sino talaga siya. Sumagot si Maria na hindi niya kailangan ng awa nito, at sinabihan siyang iwanan siya. Nang bumalik si Ryudo sa silid-aralan, pinigilan siya ni Nicole at pinuri siya sa pagmarka ng kanyang teritoryo sa pamamagitan ng kanyang deklarasyon. Pagkatapos ng klase, magkatabing umuwi sina Ryudo at Luna. Sinabi ni Luna na gaman ang kanyang loob na sa wakas ay alam na ng lahat ang tungkol sa kanila. Ngunit tinanong niya kung bakit bigla niyang napagpasyahang ibunyag ito. Umamin si Ryudo na hindi niya makayanan ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya, at huminto si Luna sa kanyang mga salita, na pagtanto niyang ipinagtanggol siya nito dahil sa kanya. Nagluha ang kanyang mga mata habang inaamin niyang sinusubukan niyang balewalain ang mga tsismis, at naantig siya na sa wakas ay may nagtanggol sa kanya. Nagtataka siya kung sino ang nagsimula nito, at sasabihin na sana ni Ryudo sa kanya. Ngunit binago ni Luna ang usapan at inihayag na kambal niya si Maria. Humingi siya ng paumanhin sa pagtatago nito, ipinapaliwanag na gusto niya itong sabihin sa kanya. Pero hindi kailanman mahanap ang tamang pagkakataon. Idinagdag ni Luna na kahit na minsan ay mailap si Maria, hindi naman siya masamang tao. Muling tinanong ni Luna kung naniniwala si Ryudo sa alinman sa mga tsismis, at siniguro niya rito na hindi siya naniniwala sa kahit isang salita, dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng naglalakad sa tabi niya ngayon, at hindi niya hahayaang makasira ang mga lumang tsismis sa kung anong mayroon sila. Lubos na nagpapasalamat si Luna sa tiwala nito. Bagamat nagtataka pa rin siya kung bakit lumipat si Maria sa kanilang paaralan sa simula pa lang. Kinabukasan, pumunta si Ryudo sa klase, nag-aalala kung paano siya pakikitunguhan ng mga tao ngayong alam na ng lahat ang tungkol sa relasyon nila ni Luna. Sa kanyang pagtataka, walang sino mang nagsalita, at nang dumating si Luna, kaya niya na itong kausapin ng malaya. Pagkatapos ng klase, naaalala ang sinabi ni Ryudo na gusto niya itong mas maintindihan. Nagpasya si Luna na gusto rin niyang malaman pa ang tungkol dito. Tinanong niya kung ano ang karaniwan nitong ginagawa tuwing weekend. Bigla ang sinabi ni Ryudo na kadalasan ay nanunood lang siya ng live streams, at sinabi ni Luna na gusto niyang makita ang stream na binabanggit nito. Ipinakita niya rito, at naging tunay na interesado si Luna, umusag pa nga ng bahagya palapit. Bumilis ang tibok ng puso ni Ryudo, ngunit pagkatapos ay may ideyang pumasok sa kanyang isipan na, kung talagang magkakagusto si Luna sa isang tulad niya, baka isang araw ay mahagkan pa niya. Sa kanya, makalipas ang ilang araw sa eskwelahan, kinakabahan si Ryudo na humingi ng payo kina Ran at Yusuke kung paano halikan ang isang babae. Sa halip na makakatulong na payo, pinagsabihan nila siya dahil sa pagmamadali, dahil wala sa kanila ang may karanasan, at ang tanging payo na ibinigay nila sa kanya ay simulan ang makapangyarihang paghawak kamay. Pagkatapos ng klase, inimbitahan ni Ryudo si Luna sa Wano Park, at natuwa si Luna sa kanyang imbitasyon, dahil matagal na niyang gustong pumunta doon. Ang plano ni Ran at Yusuke ay isakay siya sa bangka, hintayang mawalan siya ng balanse, at pagkatapos ay hawakan ang kanyang kamay. Habang nagde-daydream si Ryudo tungkol sa kung paano ito, habang nagaganap, biglang tinawag siya ng guro sa klase. Napatigil siya. Ngunit pumasok si Maria at tinulungan siyang sumagot. Pagkatapos, pinasalamatan niya ito sa tulong, at tinanong ni Maria kung galit pa rin siya sa kanya sa lahat ng ginawa niya. Sinabi ni Ryu Hotel na hindi siya galit kahit kaunti, na nagpasaya sa kanya, ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang ngiti. Sa date, nagtungo sila sa mga dock boat, at nang samaampa si Luna sa pantalan, muntik siyang mawala ng balanse, at gumalaw si Ryudo para seluhin ang kanyang kamay. Ngunit nabawi niya ang kanyang balanse at umakyat ng maayos. Nakatingin lang si Ryudo doon, tulala, pagkatapos ay pinilit niyang kumalma at maghintay. Para muling mahawakan ang kanyang kamay. Nang matapos ang biyahe, sinubukan niyang muling abutin ang kamay nito, ngunit umiwas si Luna na ikinayamot niya. Maling interpretasyon ni Luna at huminto siya, naalala kung paano manahimik ang isa niyang dating kasintahan bago makipaghiwalay. Mabilis itong nilinaw ni Ryudo, na sinasabing gusto lang niyang tanungin kung gusto nitong sumakay ulit sa bangka. Iniisip na mahilig lang talaga ito sa mga bangka, agad na pumayag si Luna. Sa pagkakataong ito, unang sumakay si Ryudo at inilahad ang kanyang kamay. Nahihiya, kinuha ito ni Luna at sumakay. Nang makarating sila sa gitna ng lawa, inamin ni Luna na sila. Dapat pala ganitong bangka ang pinili mula pa sa simula.
dahil gusto niya talagang hawakan ang kamay nito. Inamin niya na ilang araw na niyang iniisip yun, kaya naman panay ang dikit niya rito, at umamin din si Ryudo na ganoon din ang kanyang iniisip. Pagkatapos ay lumapit si Luna, at bago pa siya makakilos, idinikit niya ang kanyang labi sa labi nito. Nakangiti, sinabi niyang parang iisa ang iniisip nila, at gusto niya pang makilala ito ng mas malalim. Nahuhulog ng mas malalim para sa kanya, sa paglalakad pabalik, humiling si Luna na huwag bitawan ang kanilang mga kamay sa buong daan. Pagkatapos ay napaisip siya ng malakas kung ganoon din sila kakaba kapag dumating ang araw na magiging mas malapit sila sa isa't isa. Ngunit anuman ang mangyari sa hinaharap, alam ni Luna na ang kanyang damdamin para kay Ryuto ay lumalakas sa bawat araw na lumilipas. Nang gabing yun, hindi makatulog si Maria, hindi maalis sa isip si Ryudo, at ang katotohanang napunta ito sa sarili niyang kakambal ay mas masakit kaysa sa gusto niyang aminin. Sa kanyang pagkadismaya, isang mapanganib na ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan na marahil ang tanging paraan para siya ang mapili ay ang maging si Luna mismo. Ilang araw pagkaraan, tinulungan ni Ryuto si Luna na mag-aral ng Ingles para sa nalalapit na pagsusulit, at ang pangungusap na kanilang pinag-aaralan ay The Last Man to Tell a Lie. Ipinaliwanag ni Ryuto ito sa pinakasimpleng paraan na kaya niya, na nagsasabing kung ang buong mundo ay puno ng mga sinungaling, ito. Isa pa rin ang nananatiling tanging matapat na tao na nakatayo. Ngumiti si Luna at itinuring ito bilang refleksyon ni Ryuto mismo, sinabing kung puno ng manloloko ang mundo, hindi kailanman magiging isa sa kanila si Ryuto, at dahil dito, namula si Ryuto. Matapos ang kanilang study session, ipinaalala ni Luna sa kanya na papalapit na ang kanilang isang buwang anibersaryo sa bakasyon ng tag-init, at mahiyain siyang nagtanong kung gusto niyang pumunta sa beach kasama siya. Ang salitang beach ay nagpatakbo ng ligaw sa isip ni Ryuto habang lumilipad sa isip niya ang mga larawan ni Luna na nakasuot ng swimsuit, at kinailangan niyang maglaban upang mapanatili ang kanyang tikas. Bago pa siya tuluyang mapalayo, tinawag ni Luna ang kanyang pangalan, ibinalik siya sa realidad. Sumang-ayon si Ryuto, at masaya si Luna nang marinig ito. Pagkatapos ng mga pagsusulit, sabik si Luna na makita ang pagtaas ng kanyang mga marka, at nang tanungin niya kung ano ang marka ni Ryuto, pinuri niya ito bilang henyo, habang si Maria naman ay nakatingin sa kanilang interaksyon. Habang pinagmamasdan ang dalawa, tahimik na bumuo si Maria ng isang plano. Kalaunan, nang lumabas si Ryuto ng banyo, pinigilan niya ito at tinanong kung maaari rin siyang tulungan nito sa pag-aaral ng English. Sinabi niya na hindi pa siya malapit sa ibang mga kaklase at mas komportable siyang magtanong sa kanya. Nag-atubili si Ryuto at magalang na tumanggi, na sinasabi niyang nangako na siyang mag-aaral kasama si Luna. Nagpumilit si Maria at iminungkahi ang math tutoring sa halip tuwing bakasyon ng tag-init, ngunit marahan siyang binalingan ni Ryuto. Sinasabi sa kanya na mas mahusay sa math ang kaibigan niyang si Yusuke at dapat niya itong tanungin. Ayaw sumuko, mabilis na hiningi ni Maria ang numero ni Ryuto bago pa siya makaalis. Nang magsimula ang bakasyon ng tag-init, patuloy na sinusubukang i-message ni Maria siya tungkol sa pag-aaral ng magkasama, tinatanong kung kailan siya libre, ngunit sinasagot siya ni Ryuto ng walang ganang tugon, dahil ang kanyang atensyon ay lubos na nakatuon sa kanyang bae, si Luna. Ang kanilang dalampasigan. Ang biyahe ay nagsimula sa pagpapakita ni Luna sa kanyang sarili na nakasuot ng swimsuit, at halos matamba si Ryuto sa tindi ng pagkabighani. Nakatitig siya ng mas matagal ng bahagya, natigilan sa kung gaano siya ka-confident at kaganda tingnan, at hindi makapaniwala na kasama niya ito. Ginawa niya ang lahat para manatiling kalmado, ngunit nang lumapit si Luna upang tuksuhin siya, likas siyang umurong ng bahagya, nag-aapoy ang mukha. Napansin ni Luna kung gaano siya nalito at nakita itong kaibig-ibig, na lalo lang nagtulak sa kanya na tuksuhin siya sa pamamagitan ng paghingi ng tulong para ipahid ang sunscreen sa kanyang likod. Maingat itong inihaplos ni Ryuto, tahimik na tinatamasa, pakiramdam ng balat sa balat, at upang pigilan ang kanyang pagkaakit, binibigkas niya ang bawat formula sa matematika at lahat ng pagkakataon na walang silbi si Sakura sa Naruto. Nang matapos siya, nagpasalamat si Luna sa kanya para sa tulong, ngunit nagpasalamat din si Ryuto sa kanya, marahil dahil binigyan niya ito ng ilang inspirasyon para sa gabing yun. Magkasama silang naglaro ng volleyball, nagbasaan sa tubig, at nagtawanan buong araw. Pagkatapos, nagkomento sila kung gaano sila kaswerte sa magandang panahon.
Balisa, sa wakas ay nagkalakas loob si Ryuto na purihin ang kanyang swimsuit. Nahihiya ngunit masaya, inamin ni Luna na sinubukan niya ang mahigit 30 mga swimsuit kasama ang kanyang mga kaibigan bago piliin ito, at tinulungan pa siya ni Nicole sa kanyang mga kuko upang tumugma sa kanyang hitsura. Nang gabing yon, matinding ulan ang nakasira sa schedule ng tren, na nag-iwan sa lahat na nai-stranded. Dahil walang paraan upang makauwi, ipinagbigay alam ng magkasintahan sa kanilang mga pamilya na makikitulog sila sa mga kaibigan ngayong gabi. Sa isang kalapit na hotel, sa kabila ng katotohanang kaya nilang magbayad ng 2 silid, iginiit ni Luna na magkasama silang gumamit ng isa. Sa loob, lubos na naramdaman ni Ryuto kung gaano siya naiilang at iminungkahi niyang maligo muna si Luna upang makapagpahinga. Habang wala siya, nagsimulang magpanik si Ryuto na maging sa iisang kwarto kasama ang isang babaeng may dating tulad ni Luna, at nag-visit ups, sinusubukang alisin ito sa kanyang isip. Nang bumalik si Luna at makita siyang nag-eehersisyo sa sahig, tumawa siya at pabirong inabot upang hawakan ang kanyang abs, ngunit nagulat si Ryuto at lumayo, na bigla sa bigla ang pagiging malapit. Si Luna, medyo nahihiya, sinabihan siyang maligo na sunod, ngunit kahit naliligo, hindi pa rin lubusang makapagpahinga si Ryuto, mulat pa rin na magkasama sila sa iisang kwarto. Pagkatapos, kumain sila ng magkasama at nanood ng telebisyon. Napatitig si Ryuto kay Luna, at nahihiya siyang sinabihan siya na huwag tumingin dahil siya hindi nakasuot ng anumang pampaganda. Tinitiyak niya rito na maganda ito kahit walang pampaganda, mukha pang mas bata at mas kaakit-akit, na lalo lang ikinabahala nito. Nang patayin nila ang ilaw at humiga, napansin ni Ryuto na hindi siya makatulog. Nang makita ito, habang namumula, tinanong ni Luna kung plano ba nitong matulog o kung gusto nito ng mas matinding koneksyon doon mismo. Nagulat si Ryuto sa tanong, ngunit nanatili siyang kalmado, sinabihan nitong tila hindi pa siya lubos na handa. Ipinaliwanag ni Luna na hindi niya ito sinisikap pilitin, ngunit nag-aalala siya na baka nahihirapan ito dahil sa kanya. Pinag-iisipan niya kung gaano ito naiiba sa mga nakasama niya dati, kung paano siya nito iginagalang, mga hangganan, at kung gaano kahalaga yon sa kanya. Makalipas ang 1 buwan sa kanilang relasyon, aminado siya na mas malalim ang pagmamahal niya dito at naniniwala siyang pagdating ng tamang panahon, magiging natural lang ang pagiging mas malapit sa isa't isa. Sinabi ni Ryuto sa kanya na gusto lang niyang umusad sila kapag talagang komportable na ito, na ikinaginhawa ng kanyang loob, at inaasar niya ito dahil sa pagiging palaging maalalahanin. Sumagot siya na dahil gusto niya ito, at iyon ang nagpapasaya sa kanya, kaya humingi siya ng yakap at sila ay nakatulog ng magkatabi, maluwag na magkasalikop ang kanilang mga kamay. Sa ibang lugar, lalong nag-aalala si Maria habang nakatitig sa kanyang mga mensaheng hindi sinasagot, nagtataka kung bakit hindi pa sumasagot si Ryuto. Kinabukasan, inihatid ni Ryuto si Luna pauwi bago bumalik sa sarili niyang bahay, pagod na pagod mula sa magdamag na walang tulog. Sa daan, nakasalubong niya si Nicole, na sabik na nagtanong tungkol sa kanilang beach date. Sinabi ni Ryuto na maayos ang lahat, ngunit seryosong nagbabala si Nicole tungkol sa nakaraan ni Luna. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng nakaraang relasyon ni Luna ay nagtatapos ng masama sa loob ng 2 buwan, madalas dahil sa pagtataksil o kapabayaan, at lihim na kinatatakutan ni Luna na mangyari muli ang parehong bagay. Ipinangako ni Ryuto na hinding-hindi niya sasaktan si Luna, at nabalak niyang manatili sa tabi nito. Nang marinig ito, sa wakas ay napanatag si Nicole. Nang gabing yon, pag-uwi pa lamang ni Ryuto, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan sa telepono ay nagpapakita ng numero ni Maria, ngunit nang sagutin niya, boses ni Luna ang narinig niya. Sabi niya na sa bahay siya ni Maria, at iginiit na kailangan niya siyang makita sa paaralan. Sinubukan ni Ryuto na tumanggi, pagod na mula sa maghapon, ngunit pinilit siya ni Luna hanggang sa pilitin siya ng konsensya na pumayag. Pagdating niya sa paaralan, madilim ang silid-aralan, at mag-isang nakatayo si Luna sa loob. Bigla niyang sinabi sa kanya na gusto niyang palalimin pa ang kanilang relasyon, kaya't natigilan si Ryuto sa biglaang pagbabago ng pakiramdam. Pagkatapos ay niyakap ni Luna si Ryuto, kumakapit sa kanya at bumubulong na nais niyang lubos silang magkalapit, at saglit lang, muntik nang sumagot si Ryuto. Gayunpaman, naalala niya ang sinabi ng totoong Luna sa kanya noong nakaraang gabi, at mabilis siyang umatras,
Napagtatanto na ang tinititigan niya ay si Maria na nagpapanggap bilang Luna. Hinarap niya ito, at itinigil ni Maria ang pagpapanggap at inamin na kahit magkaiba sila ng itsura ni Luna, halos magkapareho ang kanilang mga boses. Mariing tinanong ni Ryuto kung bakit niya ito ginagawa, at inamin ni Maria na gusto niyang makasama siya. Sabi niya, kaya niyang kopyahin si Luna kung iyon ang gusto niya. Lumalapit habang nagmamakaawa siyang piliin siya, at nangangakong hindi siya magsasabi kahit kanino. Walang pag-aalinlangang pinatigil siya ni Ryuto, idinedeklara na hindi niya kailanman ipagkakanulo si Luna. Noon din, umalingaw ang boses ng isang gwardya sa malapit, at mabilis silang lumabas sa bintana at tumakas sa dilim ng gabi. Nauwi sila sa pag-upo ng magkatabi sa isang tahimik na bangko. Nakatitig si Maria sa lupa, nanginginig ang mga balikat, at ang makita siyang ganoon ay nagpapahirap kay Ryuto na manatiling galit. Mahinahon siyang nagtanong kung ginagawa niya ang lahat ng ito dahil sa galit siya kay Luna o gusto niya itong gantihan. Agad na umiling si Maria at sinabing hindi niya kailanman kinasusuklaman ang kanyang kapatid, kundi hindi lang niya mapigilan ang sarili niya mula sa pagnanais sa kanya. Inamin ni Maria na alam niyang hindi siya magiging tulad ni Luna, at sinabi niyang parang karma matapos niyang tanggihan si Ryuto noon, at ngayon ay lubos na niyang nauunawaan ang nararamdaman nito. Basag ang boses niya habang humihingi siya ng tawad, at gusto siyang aliwin ni Ryuto, ngunit pinigilan niya ang sarili, takot na bigyan siya ng maling pag-asa. Humingi si Maria ng isang huling bagay, at iyon ay ang manatili siya sa kanya habang inilalabas niya ang lahat ng kanyang iyak, at yun nga ang ginawa ni Ryuto. Kinabukasan, kumalat ang mga tsismis sa buong paaralan, at walang ideya si Ryuto kung ano ang pinag-uusapan ng mga tao. Ang kanyang isip ay nakatutok pa rin kay Maria mula kagabi, at sa sinabi ni Nicole sa kanya tungkol sa hindi pagpapapaiyak kay Luna, kaya nagplano siyang ipaliwanag ang lahat kay Luna bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon. Pagdating niya sa silid-aralan, hinayla siya ni Naren at Yastae sa tabi, at tinanong nila kung ano ang nangyayari sa kanya at kay Maria. Ayon sa tsismis, niloloko ni Ryuto si Luna, at ipinakita pa ni Ren sa kanya ang isang litrato mula kagabi. Nang pumasok si Maria sa silid, lahat ay natahimik, at dinala siya ni Ryuto sa tabi at tinanong kung siya ang nagpasimula ng tsismis. Itinanggi ito ni Maria at sinabing hinding-hindi niya ipapahiya ang sarili niya ng ganoon. Sa halip, humingi siya ng tawad at nangakong tuluyan ng puputulan ang kanilang ugnayan. Bago siya umalis, tahimik niyang idinagdag na kung tinanggap niya lang noon, baka siya na ang kasintahan nito ngayon. Pagkatapos ay binaliwala niya ito, sinabing walang saysay ang paninirahan sa nakaraan. Sa sandaling yun, pumasok sina Luna at Nicole sa silid-aralan, at natigilan si Luna nang marinig niyang nabanggit ng isang tao na si Maria ang unang pag-ibig ni Ryuto. Nalaglag ang telepono mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig. Umalis si Maria, at si Luna naman ay lumingon at umalis din, luhaan ang mga mata, nang walang sinasabing anuman kay Ryuto. Galit, sinampal ni Nicole si Ryuto sa mukha, kinuha ang telepono ni Luna, at sumunod sa kanya. Nang bandang hapon, ginanap ng paaralan ang huling pagtitipon bago ang bakasyon sa tag-init, at nagtipon ang mga estudyante sa gym, ngunit sina Luna at Maria ay hindi makita kahit saan. Pakiramdam ni Ryuto ay tila nawawasak ang lahat sa isang iglap, at gusto niyang humingi ng tawad, ngunit wala siyang ideya kung paano niya makakausap si Luna. Nagsisimula ang bakasyon sa tag-init, ngunit halos hindi makapag-concentrate si Ryuto sa kanyang mga klase sa tag-init dahil si Luna lang ang iniisip niya. Nagpadala siya ng sunod-sunod na mensahe, humihingi ng tawad, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nabasa. Kahit na tumatayo siya sa labas ng bahay nito, nakatitig sa pinto, ngunit hindi siya. Maglakas loob na airing ang kampana, kaya siya tumalikod, minumura ang sariling kaduwagan. Samantala, pumunta sina Yusuke at Ren sa dalampasigan, excited sa simula ng tag-init, ngunit dahil wala silang tunay na plano na manligaw ng mga babaeng nakabikini, nauwi lang sila sa pagkalibang sa kanilang mga telepono. Habang naglilibot, may napansin sila na nagpatigil sa kanila, isang pamilyar na mukha sa loob ng isang restaurant. Pagkalipas ng ilang minuto, nakatanggap si Ryuto ng litrato, at ipinapakita nito si Luna na nakaupo malapit sa ibang lalaki. Naramdaman niyang masakit ang kanyang dibdib, kaya nang hindi nag-iisip, tumakbo siya palabas ng klase, sumakay sa tren, at nagmadaling pumunta sa dalampasigan, habang malakas na tumitibok ang kanyang puso sa buong biyahe.
Sa loob ng restaurant, sina Luna at Nicole ay mga litrato nang lumapit ang batang lalaki mula sa litrato. Napansin niya si Ryuto na nakatayo sa pasukan at magalang na binati siya bilang isang costumer. Napatigil sina Luna at Nicole nang makita siya, at sinabi ni Ryuto na hindi siya narito para kumain, kundi para kausapin si Luna. Agad na pagtanto ng lalaki ang nangyayari at ipinakilala ang sarili kay Ryuto bilang tiyuhin ni Luna, na agad nagpakalma kay Ryuto. Pagkatapos, umupo si Ryuto kasama ang mga babae, at galit pa rin si Nicole at sinabi sa kanya na magpaliwanag agad na sumingit ang tiyuhin ni Luna, nagdala ng inumin at inilayo si Nicole sa pagdadahilang tutulong. Sa counter, iniiwan sina Ryuto at Luna na mag-isa. Huminga ng malalim si Ryuto at ipinaliwanag ang lahat, mula sa kung paano umamin si Maria sa kanya, kung paano niya ito tinanggihan, kung paano ito nagkaroon ng matinding damdamin at samandal sa kanya, at kung paano marahil sa sandaling iyon kinunan ang larawan. Humihingi siya ng paumanhin sa hindi pagsabi kay Luna ng mas maaga, ngunit umiling si Luna at sinabing hindi niya kailangang humingi ng tawad, dahil alam niyang hindi siya ganoon. Naniniwala siya na totoo ang damdamin ni Maria, at pinasalamatan niya si Ryuto sa pagiging mabait sa kanyang kapatid nung ito ay nasa pinakamababang punto. Nagulat si Ryuto sa kung gaano kakalmado si Luna at tinanong kung bakit hindi niya kailanman sinasagot ang kanyang mga mensahe. Ipinaliwanag ni Luna na nasa service center ang kanyang telepono mula nang mahulog niya ito. Nang marinig ito, napagtanto ni Ryuto kung gaano siya nag-iisip ng sobra sa lahat. Inamin ni Luna na hindi niya talaga pinaniwala ang ipagkakanulo siya ni Ryuto. Gayunpaman, natatakot siya sa nalaman tungkol kay Maria, at hindi niya alam kung paano ito babanggitin ng hindi nasasaktan. Sa kabila nito, gusto niyang makasama si Ryuto, at plano niyang kumontak kapag naayos na ang kanyang telepono. Ngunit bago pa niya magawa, narito na si Ryuto para sa kanya, at yun pa lang ay masaya na siya. Pagkatapos nilang magkabati, dinala ni Luna si Ryuto upang makilala ang kanyang lola, na nakatira kasama ang kanyang tiyuhin, si Mao, at nagpa siya ang lalaki na maging tulay at igiid. Namanatili si Ryuto sa magdamag. Bago sila pumasok, huminto si Luna at tinanong kung gusto niyang manatili kasama niya doon sa natitirang bahagi ng bakasyon sa Tag-Araw. Iminungkahi niyang makakatulong siya sa cafe ni Mao, magpalipas ng oras sa dalampasigan, at magkasamang pumunta sa festival sa Tag-Araw. Sumang-ayon si Ryuto, at sa sandaling yun, tunay na nagsimula ang kanyang Tag-Araw, sa tabi ni Luna. Kinabukasan, nagising si Ryuto, at ang unang nakita niya ay ang nakamamanghang anyo ni Luna na nasa ibabaw niya, at sa isang sandali, hindi niya masabi kung gising ba siya o nananaginip ng kaaya-aya, ngunit pagkatapos, parang nagulo ang kanyang isip, at tinitigan niya lang ito ng katahimikan ng pagkagulat. Nang hapon na yon, nagsimula sina Ryuto at Luna sa kanilang part-time na trabaho sa restoran ni Mao, at noong una, nahirapan si Ryuto sa mga gawain niya, nakakasama si Luna upang manatili sa kanyang tabi, ipinapakita sa kanya ang dapat gawin. Sa maikling pahinga, nilapitan si Luna ng dalawang mukhang kainahinalang lalaki at sinimulang pilitin siyang sumama sa kanila. Sinubukan ni Luna na solasyunan ito ng mag-isa, hindi sigurado kung paano sila paalisin nang hindi nagdudulot ng gulo, habang nag-aalinlangan si Ryuto sa kung ano ang gagawin. Nagdududa siyang makakatulong talaga siya, ngunit para sa kapakanan ng kanyang kasintahan, pinilit niya ang sarili na tumayo at lumapit upang ipagtanggol siya. Ang dalawang lalaki ay tumawa at sinabi, Luna na pumili sa pagitan nila at isang pangit na asno tulad ni Ryuto, pero bago pa makapag-react si Ryuto, hinawakan ni Luna ang braso nito at inilapit siya, ipinahayag na siya, ang kanyang nobyo, ang pipiliin niya sa bawat pagkakataon ng walang pag-aalinlangan. Hindi mapigilan ni Ryuto ang hanggal ng ngiti na kumalat sa kanyang mukha, habang ang dalawang lalaki, na napahiya sa publikong pagtanggi, ay umatras at umalis ng kafe na nakatungo ang ulo. Nang makaalis na sila, nagpasalamat si Luna kay Ryuto sa pagtulong nito at napansin niyang nag-aaral pa rin ito kahit nasa bakasyon. Pinuri ni Luna si Ryuto, na sinasabing sapat ang talino nito upang makakuha sa isang mahusay na universidad balang araw. Nagsasalita siya tungkol sa kung paano mayroon ng mga plano ang kanyang mga kaibigan, tulad ng kung paano si Nicole ay nagtatrabaho ng part-time para suportahan ang sarili at pinupuntirya ang eskwelahan ng manicure, habang si Akari naman ay gustong pumasok sa fashion school. Nang tanungin ni Ryuto tungkol sa sariling plano ni Luna,
Inamin niyang hindi niya talaga alam kung ano ang gusto niyang gawin pagkatapos ng pagtatapos. Inihayag na ang kanyang layunin sa eskwelahan ay makahanap ng isang taong maaari niyang makasama at siya ay namula habang tinitingnan siya. Nagsasalita din siya tungkol sa paghahangad na muling magkasama-sama ang kanyang pamilya balang araw tulad noong siya ay bata pa, kahit na pakiramdam niya ay malayo pa ito sa ngayon. Pagkatapos, sabi niya, pinapangarap niyang magkaroon ng isang mainit na pamilya sa hinaharap, na maraming anak at isang mapagmahal na asawa. Napagtanto niyang nagpapaligoy-ligoy siya. Humingi siya ng tawad, ngunit pinakalma siya ni Ryuto na ayos lang yon, tahimik na iniisip na mas seryoso na siyang nag-isip tungkol sa hinaharap kaysa sa kanya. Nang maglaon, habang naliligo si Ryuto, patuloy niyang inuulit ang mga salita ni Luna sa kanyang isipan, at sinabi niya sa sarili na kailangan niyang magsikap pa at maglayo ng isang magandang unibersidad, hindi lang para maging isang kaawa-awang tambay. Nakalutang pa rin ang kanyang isip nang bigla niyang marinig si Luna na sumigaw. Dali-dali siyang pumunta sa kusina at nakita siyang nalulungkot dahil walang patatas para sa espesyal na potato and beef stew na plano niyang isorpresa. Sa kanya, habang nararamdaman ni Ryuto ang init sa kanyang dibdib sa kung gaano siya sinsero mag-alaga sa kanya. Pagkatapos nyon, lumabas sila para mamili ng groceries ng magkasama, at sa kanilang pagbalik, ipinilit ni Luna na siya ang magbitbit ng isa sa mga bag para makapag-holding hand sila. Habang namumula ang mukha ni Ryuto na parang kamati sa buong paglalakad. Pagbalik sa bahay, nagluto sila ng magkasama, at nagbiro si Luna na mukha silang mag-asawa. Nang handa na ang pagkain, sinubuan ni Luna ang unang kagat sa kanya mismo, habang kinakabahan sa kanyang reaksyon. Pinuri ni Ryuto ang lasa, at sa huli ay nagkatitigan silang dalawa, parehong masyadong mahiyain para umiwas ng tingin. Samantala, sa bahay ni Maria, hinihikayat siya ng kanyang ina na bisitahin ang kanyang lola. Malapit nang tumanggi si Maria ng diretso, ngunit casual na nabanggit ng kanyang ina na nandoon sina Luna at isang batang lalaki na nagngangalang Ryuto. Natigilan si Maria, at agad niyang sinabi na mayroon siyang apurahang gagawin at tinanggihan ang pagdalaw. Sa bahay ng lola, sinabihan si Luna na hindi raw darating si Maria ngayong taon, at napabulong si Luna kung sadyang iniiwasan sila ni Maria. Sumang-ayon si Ryuto, na naaalala kung gaano siya nagulat nang biglang lumipat si Maria sa klase nila. Naisip ni Luna na ang pagkakita sa kanya at kay Ryuto, ang pagsasama nila ay tiyak na masakit para kay Maria, dahil sa laki ng pinagkaiba ng kanilang paglaki sa kabila ng pagiging magkakambal. Gayunpaman, sinabi ni Luna na mahal pa rin niya ang kanyang kapatid at gusto niyang muling makipag-ugnayan. Bigla, iminungkahi niya na siguro ay pwedeng maging kaibigan muna ni Ryuto si Maria, dahil ang direktang pagtatangka mula sa kanya ay maaaring lalong ilayo lang si Maria. Nagulat si Ryuto sa ideya, ngunit iginiit ni Luna na seryoso siya, dahil gusto niyang maging tulay si Ryuto na makakatulong sa kanila na dahan-daang ayusin ang mga bagay-bagay. Hindi nagtagal pagkatapos noon, bumalik si Mao at inabot kay Luna ang kanyang naayos na telepono. Nagningning si Luna sa tuwa at agad sinimulan sagutin ang lahat ng kanyang hindi pa nababasang mensahe. Tinitignan siya ni Ryuto nang may pagmamahal, namumula ang kanyang mukha nang hindi niya namamalayan, ngunit bigla siyang hinayla ni Luna, ipinipilit na mag-record sila ng TikTok video ng magkasama. Sa huling araw ng bakasyon sa tag-init, binayaran ni Mao si Ryuto para sa lahat ng trabahong ginawa niya sa restaurant. Nag-atubili si Ryuto sa una, ngunit iginiit ni Mao, sinasabing pinaghirapan niya ito. Hawak ang pera sa kanyang kamay, napagtanto ni Ryuto na ito ang unang beses na nabayaran siya para sa sarili niyang pagsisikap. Binati ni Mao si Ryuto sa kanilang 2 buwan ni Luna, at iminungkahi na bilhan niya ito ng maliit na regalo. Nang gabing yun, nakita ni Ryuto si Luna na nakasuot ng yukata, at nawala ang lahat sa kanyang isip sandali. Ngunit naaalala niyang kasintahan niya ito at pinipilit ang sarili na purihin siya ng maayos. Nagpalit din siya ng yukata, at sabay silang pumunta sa festival ng tag-init. Naglalaro sila, sinusubukan ang kanilang swerte sa pagsasalo ng isda, nagbabahagi ng merienda, at gumagala sa iba't ibang tindahan, nilalasap ang mga ilaw at ingay. Sa isang pagkakataon, pinahintay siya ni Luna habang bumibisita ito sa isang tindahan ng alahas. Naghahanap siya ng moonstone accessory, ngunit nalaman na nabenta na pala ito. Dismayado, sinabi niyang babalik siya sa susunod na taon upang kunin yon. Habang naglalakad sila pauwi,
Inamin ni Ryuto na ang lahat ng ginawa nila ng gabing iyon ay una para sa kanya. Malambing na ngumiti si Luna, at sinabing pinakasalan ng kanyang inaang unang tao na iodine date niya, nagpapahiwatig na gusto rin niya ang ganoon. Pagkatapos ay bigla niyang napagtanto na sobra na siyang nagsasalita at pinigilan ang sarili, humihingi ng paumanhin sa hiya. Kumupas ang ngiti niya habang inaamin na nais niyang sana lahat ng kanilang mga unang karanasan ay kay Ryuto. Nakakaramdam siya ng pagkakasala na hindi niya maibigay yun sa kanya, samantalang binibigyan siya nito ng napakaraming unang karanasan. Namuo ang luha habang sinasabi niyang gusto niyang kalimutan ang kanyang nakaraan. Malumanay na sinabi ni Ryuto sa kanya na ang nararamdaman niya para sa kanya ngayon ay bago at espesyal, at sapat na yun para sa kanya. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang maliit na kahon at sinabi sa kanya na ito ang kanilang ika-2 buwan na anibersaryo. Lumaki ang kanyang mga mata nang buksan niya ito at nakita ang moonstone na gusto niya. Naluluha siya habang tumatawa at umiiyak ng sabay. Pagkatapos, isinuot ni Ryuto ang singsing sa daliri niya, at bumulaga ang mga paputok sa itaas, nagpapailaw sa kalangitan sa gabi. Nakatayo ng malapit sa ilalim ng mga kulay, sa wakas ay sinabi ni Ryuto na mahal niya ito, at sinagot ni Luna na mahal din niya ito. Naglapit sila, naghalikan ng marahan habang lumalamlam ang mga ilaw ng piyesta sa paligid nila. Makalipas ang ilang araw, namataan ni Luna ang kapatid niyang si Maria, at matapos tipunin ang kanyang lakas ng loob, lumapit siya rito, ngunit malamig ang reaksyon ni Maria at padabog na umalis ng may pagkayamot. Dumating si Ryuto sa tamang oras para masaksihan ang palitan at malumanay na pinaalalahanan si Luna, na ang plano nilang mapalapit kay Maria ay magsisimula sa pagiging kaibigan muna niya. Maya-maya, nakasama ni Ryuto si Yusuken Ren, at bigla niyang iminungkahi na sumama sila sa kanya para pumunta kasama si Luna at ang mga kaibigan nito para maglaro ng airsoft gun. Sina Yusuken Ren ay lubusang nabigla sa kanyang buong tapang na imbitasyon at tinitigan siya ng hindi makapaniwala. Tapos noong linggo, natigilan si Ryuto at ang dalawa niyang kaibigan nang makita nila sina Luna, Nicole, at Akari na nagse-selfie, napukaw sa kung gaano sila kaganda. Gayunpaman, nang makita si Luna sa kanyang kasuotan, masakit na napansin ni Ryuto ang kanyang mga sandata, kaya awkward siyang. Sinabihan siyang isara ang zipper ng kanyang jacket upang itago ang kanyang mga dibdib, ngunit binaliwala ito ni Nicole, na sinabing bahagi lang iyon ng kanilang fashion sense. Biglang nabanggit ni Akari na siya at si Ren ay magkaklase pala noong mga nakaraang taon. Natigilan si Ren nang kausapin siya nito ng napakagaan, at lubos siyang natunaw nang bigyan siya ng atensyon ng isang babae. Pagkatapos, lantaran na naglalambingan sina Luna at Ryuto, na lalo lang nagparamdam kay Yusuken Ren ng matinding lungkot sa pagiging walang kasintahan, ngunit napansin ang kanilang mga reaksyon. Pabiro namang tinanong ni Nicole kung hindi sila nasisiyahan sa kanya, na lalong pinaigting ang tensyon. Pag nagsimula na ang airsoft match, sumugod ang lahat sa laro at nagsimulang magpaputok na parang si Danny DeVito. Si Ren ang unang naalis, at si Yusuken Ren ay sumugod kina Ryuto at Luna bilang paghihiganti, ngunit siya ay binaril ni Akari. Sinubukan ni Ryuto, Luna, at Ren na magpangkat muli, ngunit tinambangan sila ni Nicole mula sa gilid. Humakbang si Ryuto sa harap upang ipagtanggol ang mga babae at naalis sa proseso. Naalis din ni Nicole si Akari, kaya't naiwan na lang sina Luna at Nicole para sa huling duelo. Puno ng determinasyon, idineklara ni Luna na ipaghihiganti niya si Ryuto, at pagkatapos ng isang mainit na palitan ng putok, nagawa niyang talunin si Nicole. Sa oras ng pahinga, pinasalamatan ni Luna si Ryuto sa pagprotekta niya, at sinasabi niyang gagawin niya ang lahat para sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Samantala, sinisisi ni Nicole ang pagkatalo niya sa kanyang mga kuko na nakagambala sa kanyang pagpuntirya habang casual niyang ginugupit ang mga ito, at pagkatapos ay inaanunsyo niyang handa na siya para sa susunod na round. Bago niya tuluyang pinagharian ang sumunod na laban sa walang kapantay na husay, pagkatapos ng laro, biglang natarante si Luna, na pagtantong nawawala ang kanyang mahalagang hakaw na hugis buwan. Tinulungan siya ni Ryuto na maghanap sa paligid, ngunit sa huli ay natagpuan niya ito na ligtas na nakalagay sa loob ng kanyang bag. Habang nagpapahinga sila, napansin muli ni Ryuto na sinusuot lamang ni Luna ang hakaw na iyon sa labas ng eskwelahan, at palagi lamang isang piraso.
Ang pag-iisip, nananatili sa kanyang isip, na nagpapaisip sa kanya kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanya. Nang maglaon, nagtungo ang grupo sa isang restaurant para mag-hangout, at sinabi ni Akari na nasiyahan siya sa laro at baka nga maging interesado pa siya rito. Masigabong nagbigay ng lecture si Yusuke tungkol sa mga baril at kagamitan. Mabilis na nawala ang atensyon ng karamihan ng mga babae, maliban kay Akari, na talagang nakikinig ng may interes. Itinuro ni Nicole na si Akari ay otaku din, at inamin ni Akari na sobra siyang nahuhumaling sa mga boy band. Siya ay nagpatuloy sa masigabong pagpapaliwanag tungkol sa paborito niyang grupo, na nagpaiwan sa mga lalaki na tulala. Sinundan nito ni Nicole sa pamamagitan ng buong pagmamalaking pagdeklara ng kanyang sariling kinahuhumalingan. Na may nail art, ipinapaliwanag ang bawat estilong gusto niya. Nang makita yon, inamin ni Luna na naiinggit siya sa mga taong may bagay na kinagigiliwan nila. Ngunit sinabi ni Nicole na mayroon din si Luna, pagkatapos ay casual na sumulyap kay Ryuto, na ikinamula ni Luna. Pabulong, tinanong ni Ren si Ryuto kung single si Nicole, para lang marinig niya at kalmadong sabihin na hindi siya interesado sa pakikipag-date sa ngayon. Tinanong ni Akari kung dahil ba yun sa ex niya, at may pagmamahal na naaalala ni Nicole ang lalaki, sinabing mahilig itong makinig sa mga awit ng Budista na parang graduation ni Kanye. Bagamat 2 linggo lang sila nag-date, siya ay ang una niyang pag-ibig, kaya mahalaga pa rin siya sa kanya. Bumubulong si Ren tungkol sa pagiging inosente pa rin ito, ngunit bago pa siya matapos, tinapakan ni Nicole ang paa niya. Pagbilang kay Akari, sinabi niya na gusto niya ng matatangkad na lalaki. Agad namang nabuhayan ng loob si Yusuke at tinanong ang ideal type nito. Sabi niya ay gusto niya ng matangkad, saka tinanong si Yusuke kung gaano siya katangkad. Nang sabihin nito ang kanyang taas, sinabi niya na tugma ito sa isa sa mga paborito niyang idolo. Agad na lumiwanag ang mukha ni Yusuke, at naiintindihan ni Ryuto ang labis na pagka-excite ng kanyang kaibigan na parang isang simp. Kalaunan, umuwi na ang lahat, naiwan si Ryuto at Luna na magkasama. Sinabi ni Luna na ayaw pa niyang bumalik, kaya sumakay sila sa Ferris wheel. Pagkatapos, nagbahagi si Luna ng alaala ng pagkabata tungkol sa pagbabasa ng shoujo manga ng kanyang ina, kung saan ang bida ay kumakain ng tsokolate at hinahalikan ang kanyang kasintahan sa isang Ferris wheel, na nagbigay inspirasyon sa kanya na gustong gawin din ang parehong bagay. Itinuro ni Ryuto na bawal kumain sa Ferris wheel, na nagpatawa kay Luna. Inamin niya na hindi siya nagdala ng anumang tsokolate, ngunit sinabi niyang maaari pa rin silang maghalikan. Nagbahagi ang dalawa ng isang marahang halik, at tinanong ni Luna kung ano ang lasa nito. Nang sabihin ni Ryuto na lasang Melicoten, masaya niyang ibinunyag na suot niya ang may lasang Melicoten na lipstick. Pagkatapos, umamin siya kung gaano niya ito kamahal at humiling na haplasan ang kanyang ulo. Nang gawin niya ito, tila sisabog siya sa kaligayahan. Habang naglalakad pa uwi, biglang huminto si Luna. Labis na nababalutan ng damdamin ng matanto niyang 3 buwan na ang kanilang relasyon. Sinabi niya na masayang-masaya siya at may iyak, at iminungkahi ni Ryuto na gumawa sila ng isang bagay upang ipagdiwang ang kanilang anibersaryo. Ngunit sinabi ni Luna sa kanya na ang bawat sandali kasama niya ay sapat ng espesyal. Pagkatapos, ipinahayag niya na gusto niyang gugulin ang bawat segundo kasama siya at manatiling masaya, dahil ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng pag-ibig na tulad. Ito, napahiya sa sarili niyang mga salita, bigla siyang tumakbo palayo, at hinabol siya ni Ryuto, na bumibilis ang tibok ng puso habang iniisip ang pagnanais na makasama siya habang buhay. Maya-maya, niyaya ni Luna si Ryuto na lumabas ulit, pero kailangan niya itong tanggihan dahil sa prep school. Doon, muntik nang matarante si Ryuto nang pumasok si Maria sa kanyang silid-aralan, at mabilis siyang sumisid sa ilalim tulad ni Solid Snake mula sa Metal Gear upang makapag-cruiso palayo patungo sa pinto. Sa sandaling yun, nabangga niya ang kanyang senior, si Shugo, na agad siyang hinayla sa tabi at dinala sa isang kafe. Sinabi ni Shugo na alam niyang may itinatago si Ryuto, at siya gustong marinig ng direkta ang katotohanan. Dahil tinulungan siya ni Shugo, inamin ni Ryuto ang kanyang komplikadong sitwasyon kay Mari, at sa pagkarinig nito, naunawaan ni Shugo kung gaano kagulo ang sitwasyon at tinanong kung plano ni Ryuto na patuloy na umiwas ng habang buhay. Sabi ni Ryuto wala siyang gaanong pagpipilian, kaya nagpasya siyang lumayo kay Maria. Nag-alok si Shugo na suportahan siya,
Nangako na magiging nandoon tuwing dagdag na klase kung sakaling kailangan ni Ryuto ng dahilan para makaiwas. Pagkalipas ng ilang araw, inilabas ng paaralan ang anunsyo para sa nalalapit na pista ng palakasan. Kailangan ng bawat klase ng mga boluntaryo upang bumuo ng isang kinatawang koponan, ngunit nanatiling tahimik ang silid hanggang si Maria. Biglang nagboluntaryo. Ang sandaling yun ay ikinagulat ng lahat, at mas nakakagulat pa, itinaas din ni Luna ang kanyang kamay. Sa pagkakita nito, agad na naintindihan ni Ryuto na si Luna ay gumagawa ng isa pang hakbang upang mas mapalapit kay Maria. Nang makita si Lunang sumasali, sumunod agad si Akari. At dahil tumanggi si Nicole na sumali dahil sa kanyang part-time na trabaho, itinuro ni Akari si Ryuto bilang tanging makatwirang opsyon na natira. Nahuli ang tahimik at nagmamakaawang tingin ni Luna, pumayag din sa wakas si Ryuto na sumali. Para sa huling miyembro, pinili niya si Yusuke. Lubos na nalalaman ang damdamin ni Yusuke para kay Akari at nakikita ito bilang pagkakataon ni Yusuke. Si Yusuke ay mukhang nagulat nang tawagin ni Ryuto ang kanyang pangalan, ngunit mabilis siyang pumayag. Dahil nabuo na ang koponan, si Ryuto ay umaasa na lamang na maging maayos ang lahat. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang magtrabaho ang grupo. Si Akari ay natural na nakikipag-usap kay Yusuke, na ikinakilig niya ngunit malinaw na masaya. Samantala, si Ryuto ay naipit sa pagitan ni Luna at Maria dahil sila ang naatasan na pumili ng tema para sa pamphlet ng festival. Ang tatlo ay awkward na nagpakilala at nagsimulang magbigay ng mga ideya, hanggang sa napagdesisyonan nila ang isang futuristic na tema. Sinubukan ni Luna na isama si Maria sa usapan sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanyang mga libangan. At sumagot si Maria na kadalasan ay nanunood siya ng mga video online sa kanyang bakanteng oras. Naging masigla si Ryuto at nagtanong kung nanunood siya ng gaming content mula sa isang creator na nagngangalang Ken, at nang kumpirmahin ito ni Maria, ang dalawa ay hindi inaasahang nagkasundo dahil sa kanilang magkaparehong interes. Si Luna, na walang ideya sa kanilang pinag-uusapan, ay tanging nakapanood lang mula sa gilid, nararamdamang bahagyang napag-iiwanan at tila hindi gaanong mahalaga. Kalaunan, habang nakaupo sa isang dagdag na klase, lumilipad ang isip ni Ryuto hanggang sa pumasok si Suga at nagtanong kung iniisip pa rin niya si Maria. Hindi na nag-abalang itago ni Ryuto ang kanyang pagkadismaya. Habang nag-uusap sila, nahulaan ni Ryuto na siguro ay popular si Suga noon, at inamin ito ni Suga. Bagaman higit na dahil nagpabola-bola siya at patuloy na nagpapalit ng kanyang estilo ng buhok para mapansin. Nagpakita pa nga siya ng lumang litrato noong siya ay kalbo pa, noong nanalo siya sa Regional Ping Pong Championship, at kung paano iisa lang ang babaeng nagkagusto sa kanya noon. Nagkadate sila saglit bago maghiwalay, at ipinaliwanag ni Suga na siya ang nagmungkahi na baguhin niya ang kanyang estilo ng buhok, na kalaunan ay nagpasikat sa kanya. Gayunpaman, pinagsisisihan pa rin niya ang pananakit dito. Makalipas ang ilang araw, muling nagpulong ang mga kinatawan ng klase. Masigla ang kapaligiran habang pinag-uusapan nila ang mga palamuti, ngunit tumahimik ang silid sa sandaling bumaling ang usapan sa mga polyeto. Nagdala si Luna ng makulay na mga disenyo na pop style na gusto niya, habang si Maria naman ay nagpapakita ng malinis at organisadong mga layout. Pareho silang bumabilang kay Ryuto para sa kanyang opinyon, at sa kaibuturan, mas gusto niya ang disenyo ni Maria, ngunit hindi niya kayang pumili sa harap ni Luna, kaya't sinasabi niyang hindi pa rin siya nakapagpasya. Kalaunan, ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa guro, na nakakaunawa sa hindi pagkakasundo ngunit iginiit na dapat magdesisyon si Ryuto bago magsimula ang pag-imprenta. Nang gabing yun, pagkatapos ng isa pang extra class, biglang nakasalubong ni Ryuto si Maria. Agad na naging awkward ang kapaligiran. Nanatiling tahimik si Maria, at nahirapan si Ryuto na punan ang katahimikan ng maliliit na usapan. Nang tanungin niya tungkol sa kanilang tahanan, ipinaliwanag ni Maria na matapos ang ikalawang diborsyo ng kanyang ina, lumipat sila sa lugar na ito, at pinili niya ang paaralang ito dahil abot kaya ito. Pagkatapos ay itinanong niya kung napag-isipan na ba niya kung bakit siya nag-aaral sa iisang paaralan kasama si Luna. Nagbiro si Ryuto na baka gusto niyang guluhin si Luna, ngunit itinanggi ito ni Maria. Inamin niya na may matatag na buhay si Luna kasama ang figura ng isang ama, isang nakaistilong lola na mahusay magluto, at isang pakiramdam ng kaligayahan, habang siya naman ay patuloy na nadadala-dala ng mga isyu sa pamilya, at nagbago pa nga ng apelyido dahil sa mga ito.
Lumipat siya dahil gusto niyang makitang maayos ang pamumuhay ni Luna, at ang pagtatapat na iyon ay nakagulat kay Ryuto. Idinagdag ni Maria na mahilig si Luna sa mga sorpresa, isang bagay na dapat alam na niya bilang nobyo nito. Inaamin niyang nakakapagsabi siya ng masasakit na salita kay Luna, kahit pa sabihing hindi niya ito gusto, ngunit sa kaibuturan ng puso niya, mahal pa rin niya ang kanyang kapatid at gustong maging malapit ulit dito. Naaalala niya ang unang araw niya sa eskwelahan, umaasa siyang masayang tatawagin siya ni Luna, ngunit nasaktan lang siya ng gulat na reaksyon ang ipinakita ni Luna. Napagtantong gaano kalaki ang pinsalang nagawa niya, sinabi ni Maria na dahan-dahan niyang sinusubukang bumalik sa kung sino talaga siya. Pinapakinggan siya, napagtanto ni Ryuto na mali ang paghusga niya kay Maria at na ang magkapatid, sa kanilang sariling paraan, mahal pa rin nila ang isa't isa. Pagdating ng tren, sabay silang sumakay. Nag-alok si Ryuto na ihatid siya sa bahay, ngunit tinanggihan siya ni Maria, pinapaalalahanan siyang hindi niya ito kasintahan. Habang sila ay naghihiwalay, natisod si Ryuto at nahulog ang kanyang mga libro. Habang tinutulungan siya ni Maria na pulutin ang mga ito, napansin niya ang isang workbook ng prep school. Binanggit niya na pareho sila ng prep school, at instinktibong inagaw ni Ryuto ang libro, ngunit huli na ang lahat. Tumawa si Maria, sinabing naintindihan na niya, pagkatapos ay tumakbo palayo. Iniiwan si Ryuto na nakatayo doon na hindi makapaniwala habang nagmumuni-muni siya na pupunta na siya. Makasalubong siya ng mas madalas. Dumating ang pista ng palakasan, at karaniwan ay hindi nasiyahan si Ryuto sa mga kaganapang ito, ngunit ibang-iba ang pakiramdam ngayong taon. Masigla siyang sumigaw para kay Luna habang nasa karera ito, at ang pagkarinig sa kanyang boses ang nagbigay sa kanya ng tulak na kailangan niya para manalo. Maya-maya, lumahok si Luna sa karera ng bar, at nang makita niya ang kanyang itinalagang hamon, agad niyang tinawag si Ryuto para sumama sa kanya. Nang hindi niya nalalaman kung ano ang hamon, naramdaman ni Ryuto na ito ang perpektong sandali para sumulong sila ng magkasama, tulad ng supercar na pinag-usapan nila noon. Nanalo sila sa karera, at pagkatapos, inihayag ni Luna na sinasabi ng tala na magdala siya ng isang taong gusto niya. Samantala, sumama si Maria sa cheer squad kasama si Akari, na naghihikayat sa kanya na maging kumpiyansa, alam na dumating ang ina ni Maria para manood. Nang makita ni Maria ang kanyang ina na nakikipag-usap kay Luna, siya ay natigilan at biglang tumakbo papalayo, sinasabing may nakalimutan siya. Sinabi ng kanilang ina kay Luna na limitado ang kanyang libreng oras, at si Maria ay nagsasanay ng husto para sa kaganapang ito, kaya nangako si Luna na hahanapin siya. Pagkatapos, hinanap ni Ryuto ang rooftop habang naghanap si Luna sa ibang lugar. Gaya ng inaasahan, nakita ni Ryuto si Maria na mag-isa sa rooftop. Sinabi niya kay Maria na naghihintay ang kanilang ina, ngunit inamin ni Maria na ayaw niyang pumunta. Sabi niya, gusto niyang siya lang ang sunduin ng kanilang ina, at kung makita ng mga tao ang kanilang ina kasama si Luna, malalaman ng lahat na magkapatid sila at kinatatakutan niya ang nakakailang na atensyon na susunod. Iginiit ni Ryuto na wala nang gaanong oras ang kanilang ina, ngunit sinabi ni Maria na siya na lang ang pumunta, sa pag-aakalang wala naman talaga siyang pakialam sa kanya. Nang lumapit si Luna, narinig niya ang kanilang pag-uusap, at inamin ni Maria na may damdamin pa rin siya para kay Ryuto, at kung gusto niyang iwasan ang mga komplikasyon, dapat niyang itigil ang pagmamalasakit sa kanya at iwanan na lang siya. Sabi niya, maaari pa rin niya itong gustuhin mula sa malayo, at tahimik na tumalikod si Luna at umalis ng walang imik. Makalipas ang ilang araw, hinikayat ng guro ang klase para tapusin ang disenyo ng polyeto. Nagkomento ang isang guro na marahil magugustuhan ng mga estudyante ang makulay na disenyo ni Luna, habang ang mga magulang at karamihan ng mga lalaki ay mas pipiliin ang mas formal na ayos ni Maria. Nasa kay Ryuto ang huling desisyon, at kahit na personal niyang gusto ang disenyo ni Maria, sinubukan niyang bigyang katwiran ang pagpili sa kay Luna. Ngunit pinigilan siya ni Luna, sinabihan siyang huwag magsinungaling at maging tapat. Sa huli, pinili ni Ryuto ang disenyo ni Maria. Habang naglalakad pabalik, humingi ng paumanhin si Ryuto tungkol sa polyeto, ngunit sinabi sa kanya ni Luna na hindi ang polyeto ang problema, kundi ang pakiramdam na kailangang magsinungaling. Para sa kanya, kamakailan, may ideyang umikot sa kanyang isip, at habang lalo niya itong pinapanood, lalo niyang nararamdaman na mas bagay si Ryuto kay Maria. Napapansin ni Luna na sa simula,
ang pagkakaiba ni Ryuto sa kanya ay kapana-panabik. Ngunit habang lalo siyang nahuhulog dito, lalo nitong pinararamdam sa kanya na malayo siya rito. Sinabi niya na baka mas magiging masaya ito kay Maria, binanggit kung gaano karaming oras ang ginugugol nito sa dalaga, at ibinangon pa ang sandaling magkasama sila sa rooftop. Alam ni Luna na hindi si Ryuto ang tipo na kikilos sa mga nananatiling damdamin para kay Maria, ngunit alam din niya na hindi nito mapipigilang magmalasakit dito. Nalilito sa sarili niyang emosyon, inamin ni Luna na hindi niya maintindihan kung bakit niya nararamdaman ito, ngunit nag-aalala na hindi sila pwedeng magpatuloy ng ganito. Naiwang tulala si Ryuto at sinubukang magsalita, ngunit tumalikod si Luna at tumakbo palayo. Hinabol niya ito, pagkatapos ay huminto, nang mapagtanto niyang hindi niya ito mapipigilan manatili. Nakatayo doon, tanging napansin niya na lahat ng ito ay nangyayari sa kanilang ika-4 na buwan na anibersaryo. Sa ibang lugar, napaisip si Maria kay Ryuto at napadpad sa isang lumang alaala. Noon, masayang inayos ni Luna ang isang manika, kahit na ibinasura ito ni Maria kanina. Nang biglang si Maria, hininging ibalik ito, at inangkin na kanya yon dahil siya ang bumili. Nag-alinlangan si Luna ngunit malumanay pa ring ibinalik ang manika, kahit nasaktan ang kanyang damdamin. Sa kasalukuyan, nakikilala ni Maria ang kabaitan ni Luna at taus-pusong hangad ang kanyang kaligayahan kay Ryuto. Gayunpaman, inaamin niya sa kanyang sarili na hindi pa niya kayang bitawan ang kanyang damdamin para rito. Sa paaralan, nakita ni Ryuto si Luna na kausap ang isang tao at nalaman na plano niyang makipagkita sa isang mas matandang lalaki. Habang nililinis ang silid-aralan kasama si Nicole, patuloy itong umiikot sa kanyang isip, at naiisip niya kung alam ni Nicole ang problema sa kanyang relasyon o ang taong makikipagkita kay Luna. Sinabi ni Nicole na naniniwala siya na pasasayahin niya si Luna, ngunit ang tanging ginagawa niya ay saktan nito. Ang mga salitang yon ay tumimo kay Ryuto, dahilan para makonsensya siya. Pauwi na siya nang bigla siyang tawagan ni Akari at dinala sa isang kafe kung saan sinabi ni Akari na baka may ibang lalaking kinakasama si Luna. Nabigla si Ryuto sa ideyang yon, at ipinaliwanag ni Akari na nakita niya si Luna na namimili ng mga gamit kasama ang isang mas matandang lalaki. Ipinakita ni Ryuto kay Akari ang larawan ng tiyuhin ni Luna, iniisip na baka ito ang lalaki, ngunit sinabi ni Akari na mas bata ang nakita niyang lalaki at kasing gwapo ni Gojo. Tinanong ni Ryuto kung sa tingin ni Akari ay papasok si Luna sa isang sugar daddy relationship, at hindi yun pinaniwalaan ni Akari. Ngunit idinagdag na baka hindi alam ni Luna kung paano tumanggi kung siya ay pinipilit. Binanggit din niya na sinabi sa kanya ni Nicole ang tungkol sa mga problema sa pagitan nila, at pinasalamatan ni Ryuto si Akari sa pag-aalala sa kanila at iginiit na nagtitiwala pa rin siya kay Luna. Pagkatapos, tinawagan niya si Shugo at humingi ng tulong dito. Kinabukasan, dumating ang school festival, at dumating si Shugo gaya ng ipinangako, agad na nakakuha ng mga mapupukaw na tingin mula sa mga babae dahil sa kanyang itsura. Mabilis siyang ibinalik ni Ryuto sa totoong issue, at tinanong ni Shugo kung bakit hindi na lang diretsong kausapin ni Ryuto si Luna, ngunit inamin ni Ryuto na masyadong maigting ang sitwasyon sa pagitan. Sila ngayon mismo. Sa mga oras na yon, nakita ni Akari si Shugo at biglang sinabi na ito ang lalaking nakita niya kasama si Luna. Natigilan si Ryuto at mabilis niyang kinumbinsi ang sarili na hindi ito panloloko, kundi si Shugo ay isa sa mga dating ama ng anak ni Luna. Pagkatapos, ibinunyag ni Shugo na si Luna ay hindi niya ex kundi kaibigan ng kanyang dating kasintahan, si Nicole. Nagulat si Ryuto sa katotohanan, dahil naalala niya na minsang nabanggit ni Nicole ang isang nobyo na nakikinig sa mga panalangin ng Buddhist, at ngayon ay lumino na ang lahat. Nang hilingin ni Ryuto na ipaliwanag niya ng mas detalyado, ipinaliwanag ni Shugo na tinawagan siya ni Luna habang papunta sa mga dagdag na klase at hiniling na magkita sila, dahil gusto ni Luna. Upang maghanda ng sorpresa para kay Nicole. Sabi ni Shugo na sa tingin niya ay walang kabuluhan ito, ngunit iginiit ni Ryuto na hindi, dahil may damdamin pa rin si Nicole para sa kanya. Sa huli ay inamin ni Shugo na naging makasarili siya noon, hinahabol ang ibang babae bago niya napagtanto na si Nicole ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Inihayag niya na si Nicole ang tahimik na manager ng ping-pong club, at ang unang taong nagkagusto sa kanya noong siya ay isang lubos na pangit at hanggal. Sinisisi niya ang sarili sa pagbabago ni Nicole, at nang maghiwalay ang mga magulang nito,
pinalala niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pakikipaghiwalay sa kanya sa halip na manatili sa kanyang tabi. Diretsahang sinabi ni Ryuto sa kanya na siya ang may kasalanan, ngunit ito rin ang kanyang pagkakataon para magkaayos. Sa sandaling yun, ipinaalam ni Ren at Yusuke sa kanila na sina Luna at Nicole ay ginugulo ng ilang lalaki. Mabilis na tumakbo sina Ryuto at Shugo papunta sa bakuran ng paaralan, at nakita nila si Nicole na sinusubukang protektahan si Luna mula sa mga lalaki. Sinabihan ni Nicole si Luna na umalis, ngunit hinaranggan ng mga lalaki ang kanyang daanan. Sa sandaling yun, hinayla ni Ryuto si Luna palayo sa eksena, na iwan si Nicole. Ngunit habang patuloy siyang ginugulo ng mga lalaki, lumapit si Shugo at sinabing siya ang kanyang kasintahan. Hindi makapaniwala si Nicole, at nang marinig niya itong sabihin ay napaluha siya. Humingi ng tawad si Shugo sa matagal niyang pagbabalik, at sa wakas ay ang dalawa sa kanila. Makahanap ng pagsasara, habang tahimik na nakikita ni Ren na naglalaho ang kanyang nararamdaman para kay Nicole. Habang pinapanood ito, biglang nagkaroon ng lakas ng loob si Yusuke at nagdesisyong umamin kay Akari kaagad, nakagulat kina Ryuto at Ren, ngunit tinanggihan niya ito at ang kanyang matabang tiyan, na nag-iwan sa kanya na labis na nasaktan. Dahan-daang ipinaliwanag ni Luna kay Yusuke na siniseryoso ni Akari ang pag-ibig at relasyon, at ang pagpuwersa sa kanya na umamin agad ay nagpaparamdam lamang sa kanya ng pagkailang. Ngunit naniniwala si Luna na balang araw ay maiintindihan ni Yusuke ang damdamin ni Akari. Kalaunan, nagtipon ang mga lalaki, bigo sa tindi ng pagiging baluktot ng kanilang mga buhay pag-ibig. Nagreklamo sina Yusuke at Ren. Tungkol sa kanilang paulit-ulit na kabiguan, ikinukumpara ang kanilang mga hamon sa pag-ibig sa paglaban ni Yansha kay Broly. Biro nilang tinawag si Ryuto na maswerteng introvert, na nagawang umamin at magkaroon ng napakagaling na kasintahan. Nang marinig yun, biglang umayos ang tindig ni Ryuto at idineklara na hahanapin niya si Luna. Sinigawan siya ng kanyang mga kaibigan habang tumatakbo siya sa paligid ng paaralan, naghahanap kung saan-saan. Sa wakas, pumasok siya sa isang bakanteng silid-aralan at nakita si Luna na nakatayo mag-isa sa balkonahe. Nilapitan niya ito, at ipinaliwanag ni Luna na si Shugo ay nag-aaral sa parehong prep school nila. Nakilala niya ito mula sa isang lumang litrato na minsan ay ipinakita sa kanya ni Nicole at nilapitan niya ito dahil pamilyar ang mukha nito. Inamin ni Ryuto na sa isang sandali ay pinaghihinalaan pa niyang binabayaran ito para makipag-date sa kanya. Ngunit sinabi ni Luna na naikwento na ni Akari sa kanya ang tungkol sa di pagkakaunawaan. Sinabi ni Luna na masaya siyang muling nakakonekta sina Shugo at Nicole, at pinupuri niya ang pagsisikap ni Ryuto sa pagtulong upang mangyari ito. Ibinahagi niya ang sinabi ni Nicole sa kanya minsan, na sapat na ang makasama ang taong mahal mo, dahil napakaikli ng buhay para patuloy na magkaroon ng distansya sa pagitan mo at nila. Tumango si Ryuto at idinagdag na mahaba rin ang buhay, na maraming taon pa ang darating para sa kanila, kaya gusto niyang manatili sa tabi ni Luna sa lahat ng iyon. Makalipas ang ilang linggo, nagkita si Ryuto at Luna upang mag-usap, at binanggit niya si Nicole, na makikipag-date kay Shugo. Para kay Luna, kakaibang tamis ang ipinapakita ni Nicole kamakailan, parang bulaklak na namumukadkad sa tagsibol. Pagkatapos, naaalala ni Luna si Yusok, na hindi na nagpakita simula pa noong pista, at sinabi ni Ryuto na ang buhay ni Yusok ay mas mahirap ngayon kaysa kay Cole Palmer at halos ganoon din kay Ren. Tinanong ni Ryuto kung anong uri ng aktibidad ang gusto niyang gawin kung muli silang magkakasama, ngunit binaliwala ito ni Luna, sinabihan siyang magtuon sa paghahanda para sa kanyang mga karagdagang klase. Kinabukasan, pumasok si Nicole sa silid-aralan, at sabik na naghihintay sina Luna at Akari na marinig ang tungkol sa kanyang date. Sa halip, sila ay natigilan sa dilim, mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sinabi ni Nicole sa kanila na nakipaghiwalay sa kanya si Shugo dahil gusto nitong mag-focus sa pag-aaral at hiniling na huwag siyang kontaken. Ganoon din ang pagkagulat ni Ryuto at Ren dito. Kalaunan, direktang pinuntahan ni Ryuto si Shugo at hiningi ang paliwanag kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Shugo na sayang lang ang oras kung magkasama sila, dahil mauuwi lang sila sa labis na paggugol ng oras sa isa't isa o sa mga sitwasyong makakasira sa kanyang focus, at nanganganib siyang bumagsak sa entrance exams. Nang imungkahi ni Ryuto na pwedeng maghintay si Nicole hanggang matapos ang exams, umiling si Shugo,
dahil ayaw niya itong hadlangan, naniniwala na ang mga tao sa paligid niya, makakabangon siya, ngunit hindi naniniwala si Ryuto na magiging ganoon kadali iyon. Pagkatapos ay ibinalik ni Shugo ang tanong at nagtanong tungkol sa relasyon niya. Umamin si Ryuto na sa labas, tila maayos ang lahat, ngunit sa kaibuturan, natatakot siyang saktan muli si Luna. Kasabay nito, nagbukas si Luna kay Nicole, sinasabing pakiramdam niya ay lumayo na si Ryuto at takot na takot siya sa maaaring mangyari sa pagitan nila. Maya-maya, pinuntahan ni Nicole si Luna sa bahay nito, at silang dalawa ay umiyak ng magkasama, sa wakas ay inilabas ang lahat ng nasa kanilang mga puso. Balik kay Shugo, umamin si Ryuto na minsan niyang minahal Maria at ngayon ay iniiwasan na siyang banggitin sa paligid ni Luna. Binalaan siya ni Shugo na kung magpapatuloy siya rito, wala na siyang magiging kaibigang babae maliban kay Luna, ngunit hindi ito iniinda ni Ryuto, dahil sa umpisa pa lang ay isa na siyang nag-iisang taong walang tirahan. Gayunpaman, ang makasama si Luna ay nagpabago sa buo niyang mundo. Kung wala siya, hindi niya sana naranasan ang mga date, fiesta, o mga tamad na araw sa dalampasigan. Kung wala siya, nagtapos sana siya na ang buhay ay kasing blanko ng isang pahina, kaya sa halip na ipagsapalaran ang mawala siya, pinipili niyang huwag magkaroon ng ibang kaibigang babae. Tahimik na nakikinig si Shugo, nararamdaman ang bigat ng mga salita ni Ryuto at, sa kaibuturan, medyo naiinggit sa tindi ng pagmamahal nito. Nang gabing yun, pauwi na si Ryuto nang hindi niya sinasadyang makasalubong si Maria. Dahil gabing-gabi na, sabay silang naglakad hanggang maghiwalay ang kanilang landas. Bago maghiwalay, sinabi ni Ryuto sa kanya na huwag na silang magkita pa ng ganito, at inamin ni Maria na hindi madaling burahin ang kanyang nararamdaman, ngunit pagkatapos ng sports festival, hindi na niya mapigil ang isipin si Luna. Alam niyang walang pag-iimbot si Luna. Nag-aalala si Maria na baka ipaubaya ni Luna si Ryuto para sa kanyang kapakanan, at ayaw niya yon, dahil kahit mahal niya si Ryuto, mas mahal niya si Luna, kaya sumang-ayon siyang itigil na ang pagkikita. Siya nang ganito, bago umalis, sinabi ni Ryuto sa kanya na bago si Luna, siya ang kanyang unang pag-ibig, at sapat na ang sagot na yon para kay Maria. Sa pagkakasundo nila, tinawagan ni Ryuto si Luna. Pareho silang may gustong pag-usapan. Ngunit bago pa man makapagsimula ang isa, biglang sumigaw si Maria. Narinig ito ni Ryuto sa tawag at agad na tumakbo pabalik. Halos atakihin si Maria ng isang grupo ng mga bastos, ngunit malapit si Ryuto para makialam. Dinala niya ito sa istasyon ng pulisya, kung saan nila napagtanto na nawalan siya ng hakaw. Naghihintay si Maria sa istasyon habang kinontak ni Luna ang kanilang ina para kunin siya. Bago pa man ipaliwanag ni Ryuto kung bakit siya kasama ni Maria, pinutol na ni Luna ang kanyang sasabihin at sinabing mag-uusap sila sa susunod na Sabado bago ang kanyang extra class. Pagdating ng Sabado, nagkita sila sa isang parke malapit sa building ng klase ni Ryuto. Sinubukan ni Ryuto na simulan ang usapan, ngunit pinutol siya ni Luna, sinabing tiyak na takot si Maria nung gabing iyon. Sinimulan ni Ryuto na ipaliwanag ang tunay na nangyari, ngunit tumanggi si Luna na makinig at sinigawan siya. Ayaw niyang makita siya nito sa kanyang pinakamalalang kalagayan, kaya nagpasya siyang tapusin na ang lahat. Sabi niya, matagal na niya itong pinag-iisipan, at naniniwala siyang hindi na maayos ang kanilang relasyon. Kahit mahal niya ito, hindi niya mapigilan ang sarili, at ang tanging magagawa niya ay magpasalamat sa mabuting pagtrato nito sa kanya. Natigilan si Ryuto, hindi makahanap ng anumang salita. Sa paligid nila, may mga mag-asawang naglalakad na magkahawak kamay, na nagpapaalala sa kanilang dalawa ng kanilang pinakamasayang sandali ng magkasama at ng kung ano sana ang mayroon sila. Pagkatapos, isang maliit na bata ang gumapang na may dalang larwang kotse, na nagbalik ng alaala ng sports car na minsan nilang hinangaan ng magkasama. Ang bata ay gumapang pabalik sa bisig ng kanyang mga magulang, at sa tanawing iyon ay napuno ng luha ang mga mata ni Luna. Noon din, narinig niya ang mahinang hikbi, at napagtanto niyang umiiyak din si Ryuto, na nagmamakaawa sa kanya na huwag siyang iwan. Nahihirapan si Ryuto na magpaliwanag, nakakaramdam ng pagkakasala dahil si Maria ang kanyang unang pag-ibig, ngunit naiintindihan ni Luna ang kanyang sakit. Humingi siya ng tawad at umamin na mahal pa rin niya ito, ngunit natatakot siyang baka maghinanakit ito sa kanya balang araw.
Mahigpit siyang niyakap ni Ryuto, sinasabi rito na nagkakamali ang mga tao at na gusto pa rin niya ng kinabukasan kasama siya. Niyakap nila ang isa't isa, hinahayaan ang lahat ng kanilang pinipigilan na sa wakas ay mailabas. Nang lumapit si Ryuto upang halikan siya, binangga ng parehong bata ang kanyang larwang kotse sa ulo ni Ryuto, at ang sandali ay napuno ng tawanan sa halip. Nang maglaon, sinabi ni Ryuto, gusto niyang si Luna, tulad ng isang sports car, ay bilisan ang pagpapakita ng kanyang nararamdaman para sa kanya. Ngumiti si Luna sa kanyang mga sinabi at hinalikan siya, sa wakas ay pinayagan na muling magkonekta ang kanilang mga puso. Pagkatapos, nangako si Ryuto na iiwasan niyang mag-isa kasama si Maria at humingi ng tawad sa pagdudulot ng labis na tensyon. Ginulat siya ni Luna sa pagsasabing hindi lang niya gustong maging kaibigan si Maria, kundi gusto niyang maging tunay silang magkapatid. Ipinakita niya ang hakaw na hawak pa niya at ipinaliwanag na ang nawawalang kalahati ay kay Maria. Isang araw, umaasa siyang isusuot nila ang mga ito ng magkasama. Biglang naalala ni Ryuto na nawalan si Maria ng hakaw noong insidente ng panliligalig. Sinasabi niya kay Luna, at nagmamadali silang bumalik upang hanapin ang lugar. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay natagpuan nila ito. Mahigpit na hawak ni Luna ang hakaw, na pagtanto na itinago ito ni Maria sa buong panahong ito, patunay na mahal pa rin siya ng kanyang kapatid. Kinabukasan, nakatanggap si Maria ng palakpakan sa klase dahil sa kanyang napakahusay na marka. Biglang tumayo si Luna at buong pagmamalaking ipinahayag sa lahat na si Maria ay kanyang kapatid, na ikinagulat ng buong silid-aralan. Kalaunan, bagaman nahihiya sa biglaang pagdedeklara ni Luna, nabalik kay Maria ang kanyang nawawalang hakaw at niyakap si Luna, na antig sa kanyang init. Nang nagtipon ang kanilang mga kaklase at tinukso si Maria, dahil sa pagiging kapatid ng pinakapopular na babae sa eskwelahan, si Luna, sabay silang nagtawanan. Ang makita silang sa wakas ay magkasamang nakatayo ay nagbigay ginhawa kay Ryuto, nagpapasalamat sa layo na kanilang narating. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang taglamig, at sa isang date, sinabi ni Luna kay Ryuto na mayroon siyang espesyal na plano para sa bisperas ng Pasko. Agad na naglaro ang imahinasyon ni Ryuto, at inakala niyang ito na ang magiging pinakahihintay niyang gabi ng matinding pagmamahalan. Ngunit nawalan ng sigla ang kanyang kagalakan nang sabihin ni Luna na gusto niyang sumama siya sa isang misyon para sa Pasko na kinasasangkutan ng kanyang pamilya. Dinala ni Ryuto si Luna sa isang restaurant, nakikinig habang ipinapaliwanag ni Luna na gusto niyang subukang dalhin ang kanyang pamilya muling magkasama. Naniniwala siya na may damdamin pa rin ang kanyang ama para sa kanyang ina, at dahil muling single ang kanyang ina, may pagkakataon pa rin na magkabalikan sila. Nang tanungin ni Ryuto kung paano niya planong mangyari yun, sinabi ni Luna na mag-aayos sila ng isang pagpupulong. Nakikita na ni Ryuto ang kanyang sarili bilang isang naiilang na ikatlong kasama sa isang masakit na tensyonadong muling pagkikita, ngunit mabilis siyang pinakalma ni Luna na gusto niya ituroon at planong ipakilala siya sa kanyang ama. Sa halos parehong oras, biglang dumating si Yusuke na mukhang lubos na naiiba. Nag-iba ang anyo bilang isang looks Max Shane Mogger, at halos hindi na ni Ryuto. Napansin niya sa una, pero nang muli siyang tumingin, napagtanto niya na wala na ang dating Yusuke na parang marshmallow. Agad siyang pinalibutan ng mga babae, na naakit sa bago niyang karisma, habang napagtanto ni Akari na ang bersyon na ito ni Yusuke ay eksaktong tipo niya. Tinukso siya ni Luna tungkol sa pag-amin, pero hindi siya pinapayagan ng pagmamataas ni Akari matapos siyang tanggihan at saktan ang kanyang damdamin noong pista. Habang inilalabas ni Akari ang kanyang pagkadismaya, lihim na pumunta si Nicole sa rooftop. Binuksan niya ang kanyang telepono na may layuning i-block ang numero ni Shugo, ngunit nag-alinlangan ang kanyang mga daliri at hindi niya magawang pindutin ang button. Nakita siya ni Ren doon at sinusubukang pag-aani ng loob niya, tanging mahinahon lang siyang itinataboy. Sa panunood mula sa malayo, nakaramdam si Ryuto ng tahimik na kirot para kay Ren at napagtanto niyang ang bawat isa sa paligid niya ay may sariling kwento ng pananabik at sakit ng puso. Pagdating ng bisperas ng Pasko, nagpunta sina Ryuto at Luna sa restaurant kung saan naghihintay na ang nanay ni Luna at si Maria. Nagulat ang ina niya sa paghahanda, at ipinaliwanag ni Luna na gusto lang niya ng isang hapunan ng pamilya. Humihingi ng paumanhin si Maria sa paglihim ng lahat. Ipinaliwanag na gusto lang nila ng isang gabi na parang dati. Pumayag naman ang kanilang ina nang may pag-aatubili,
Inaamin na ayaw niya itong makita ngunit hindi niya matanggihan ang hiling ng kanyang anak. Pagdating sa wakas ng kanilang ama, nanigas siya nang makita ang kanyang dating asawa habang kasama niya ang isa pang babae, at sinabing dahil ipinakikilala ni Luna ang kanyang kasintahan, naisip niyang patas lang na ipakilala rin ang bagong ina ng magiging anak niya. Sa sandaling yun, gumuho ang mga pag-asa ni Luna. Paglabas nila sa restaurant, hindi na siya mapigilan sa pag-iyak at tahimik na sinabi ng kanyang ina sa kanya na anuman ang mangyari, laging siyang malugod na tatanggapin sa kanilang tahanan. Pagkatapos ay inihatid ni Ryuto si Luna pauwi sa kanyang tirahan, at ang kawawang babae ay umiyak sa buong daan. Nag-aalala para sa kanya, naghanda si Ryuto na umalis at bigyan siya ng espasyo, ngunit hinawakan ni Luna ang kanyang manggas at nakiusap na huwag siyang umalis. Nag-aalangan si Ryuto, nahihirapan sa pagitan ng kanyang pag-aalala para sa kanya. At ang sarili niyang litong-lito, ngunit nang kumapit siya sa kanya, umiiyak ng mas malakas pa habang sinusubukan niyang humakbang paatras, sumuko siya. Isinandal niya siya sa dingding, kumakapit sa kanya habang biglang namatay ang ilaw. Narinig niya ang hindi pantay niyang paghinga at ang tahimik niyang pakiusap, hinihiling na manatili siya hanggang umaga, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang may lagnat pala ito. Tinamaan siya ng takot, ngunit kinontrol niya ang sarili at binuhat siya papunta sa isang silid. Idiniin niya ang malamig na tuwalya sa noo nito, na natiling malapit, at sinigurong nakakapagpahinga ito. Kahit sa lagnat na tulog nito, binubulong ni Luna ang pangalan niya at pabulong na. Mahal niya ito. Sa pakikinig sa kanya, nanumpa ng tahimik si Ryuto na siya lamang ang babae para sa kanya at poprotektahan niya ito anuman ang mangyari. Sa ibang lugar, naghihintay si Ren habang tinatapos ni Nicole ang kanyang part-time na trabaho. Naglakas loob siya, handang umamin muli, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumakbo si Nicole papunta kay Shugo upang hanapin ito. Hinanap niya ito sa bawat silid hanggang sa matagpuan niya ito sa aklatan. Buong pagpapas siya, idineklara niya na hihintayin niya ito hanggang matapos ang mga pagsusulit nito, at kung sasabihin niyang kalimutan siya ulit, hindi niya ito tatanggapin. Lumabas siya ng padebo, pero sinundan siya ni Shugo sa kalye. Walang imik, dahan-dahan niyang ipinulupot ang panyo nito sa leeg, at sapat na ang maliit at tahimik na kilos na iyon. Mula sa malayo, nakita ni Ren ang lahat ng nangyayari. Nang hindi gumagawa ng eksena, lumayo siya, sa wakas ay naiintindihan na walang puwang para sa kanya sa puso nito. Para kay Akari, ang biglaang pagbabago sa itsura ni Yusuke ay hudyat ng simula ng isang bagong bagay, at sa kabila ng kanyang pagmamataas, unti-unti siyang nahuhulog dito. Para kay Maria, nakaramdam siya ng katiyakan, ngayong alam na niya ang palagi niyang pinaniniwalaan, na si Ryuto at Luna ay para sa isa't isa, na wala ng puwang para sa kanya sa kanilang relasyon. Pagsapit ng umaga, nagising si Luna at nakita si Ryuto na nakaupo pa rin sa tabi niya. Ang tanawin ay nagpuno sa kanya ng init, at tunay siyang masaya na gugulin ang umaga ng Pasko kasama siya. Binigyan niya ito ng maliit na supot ng agimat bilang sorpresa, at sinurpresa naman siya ni Ryuto sa pamamagitan ng pagbibihis santa at pagbibigay sa kanya ng pares ng hakaw na moonstone na kapareho ng singsing na ibinigay niya sa kanya noong tag-araw. Naaalala ni Luna kung paano nagbibihis santa ang kanyang ama para sa kanya, ngunit ngayon ay nakikita niyang ang papel na iyon ay nauukol na sa lalaking nagbibigay sa kanya ng kaligayahan at kaginhawaan. Sa pagkaunawang yon, sa wakas ay tinanggap niya ang kanyang mga pagpili ng ama, tumangging habulin ang nawala, at piniling maging naroroon kasama ang kaligayahang narito sa kanya. Kung panunuorin mo itong anime recap hanggang dulo, mag-comment sa ibaba ng Chad Virgin, at kung mahilig ka sa mga anime recap na tulad nito, panoorin mo ang video na ito.